Sa isang mundo kung saan iniwan ng mga Diyos ang sangkatauhan, binuhay ng lalaki ang ipinagbabawal na sistema na tinatawag na sistema ng Diyos ng digmaan. Ngayon, bawat laban at hamon na nalalagpasan ay mas nagpapalakas sa kanya, at ang mga makapangyarihang kalaban na natatalo ay mas naglalapit sa kanya sa pagiging Diyos. Subalit, habang siya ay lumalakas, ang mismong kalangitan ay sumusubok na sirain siya, at hindi ito isang anime tungkol sa pagsilang ng isang bayani, kundi tungkol sa pagsilang ng Diyos ng digmaan, at hindi ito si Kratos. Ngunit bago natin ipagpatuloy ang video na ito, mag-iwan ng like at komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell, para hindi ka makaligtaan ng anuman. At ayun na, ipagpatuloy na natin ang video. Ang bida ng kwentong ito ay tinatawag na Enlil. Siya ay isang determinadong binata na namumuhay mag-isa, ngunit nagtataglay sa kanyang sarili ng isang malaking pangarap, ang maging isang makapangyarihang cultivator na kayang haminin ang anumang hangganan. Nang mag-18 taong gulang si Enlil, isang bagay na lubos na hindi inaasahan ang nangyari. Bigla, may kumatok sa kanyang pinto at ang kapaligiran sa silid ay nagsimulang magbago, nagiging mabigat at misteryoso. Nadarama na may malaking mali, inaktibo ni Enlil ang kanyang mga espiritual na mata upang subukang tuklasin kung sino ang nasa labas. Sa sandaling yun, isang matindi at hindi kilalang enerhiya ang nagpakita sa harapan niya. Ang manghihimasok ay tila lubos na humahanga sa kakayahang ipinakita pa lamang ng ating bayani. Nang tangkaing humingi ng tulong ni Enlil, isang nagliliwanag na matandang lalaki ang dumaan sa pintuan sa isang kislap ng liwanag, humawak sa sitwasyon at dinala ang binata kasama niya sa isang hindi kilalang lugar. Ang lugar na ito ay ang hangganan sa pagitan ng mundong mortal at ng mundong espiritual, ang sikat na limbo. Nang hindi man lang binibigyan si Enlil ng oras upang magtanong, ang matanda ay tumingin ng diretso sa kanya at iniabot ang isang bagay na lubusang magpapabago sa tadhana ng bata. Ito ay isang banal na sistema, isang maalamat na kagamitan na nagbibigay sa nagdadala nito ng kapangyarihan ng isang Diyos. Na para bang hindi pa yun sapat. Binigyan din siya ng matanda ng liham ng rekomendasyon, na nagpapahintulot kay Enlil na makapasok sa isa sa mga pinakapopular na akademya ng paglilinang sa buong mundo ng espiritu. Matapos ibigay ang regalo at suportang ito sa binata, nawala na lang bigla ang matanda, iniwang litong-lito si Enlil, ngunit lubos na nasasabik sa ideya na sa wakas ay makikilala ang matagal ng pinapangarap na mundo ng espiritu. Nang walang anumang babala, isang maliit na espiritual na nilalang ang lumitaw sa harapan niya. Ito ay isang maliit na nilalang na tanging si Enlil lang ang nakakakita. Pagkatapos noon, nagsimulang lumitaw ang kakaibang enerhiya. Sa pagbunyag na may sumusubok tumawid sa portal patungo sa mundong yon, tumingin sa kanya ang munting nilalang at nagtanong kung nais niyang tulungan ang taong pumasok. Si Enlil, na mausisa at mabait, ay sumagot ng oo. Sa sandaling pumayag siya, bumukas ang tarangkahan at lumitaw ang bugso ng enerhiya. Bigla, isang babae ang nahulog sa ibabaw niya, na nagpatamba sa kanya. Habang tinutulungan siya nitong tumayo, ganap na binago ng munting nilalang ang damit ni Enlil, binigyan siya ng isang napaka-estilo at kaakit-akit na hitsura. Ngayon ay handa na ang binata na gawing waifu niya ang babae. Ang babaeng ito ay si Sholan. Ngumiti siya at pinuri ang damit ng ating bayani, sa pag-aakalang napaka-interesante ng kanyang hitsura. Pagkatapos nilang magpakilala, hinawakan ni Sholan ang kamay ni Enlil at sinabi sa kanya na sumunod. Habang dumadaan sila sa napakalaking tarangkahan, nagsimulang magpaliwanag si Sholan ng kaunti tungkol sa eskwelahan ng paglinang na pareho nilang papasukan. Sa unahan, napansin nila ang isang malaking kaguluhan, dahil mayroong pagsubok na nagaganap upang sukatin ang antas ng kapangyarihan ng mag-aaral. Napakasimple ng proseso, kailangan lang nilang ilagay ang kanilang kamay sa isang batong espiritual. Automatikong ikakategorya nito ang kultibador, na tutukoy kung saang klase sila ilalagay. Sa unahan, ilang mahahalagang tao na ang kumukuha ng pagsusulit, at puno ang lugar ng mga manunood na nakatutok. Nang tanungin ng ating bida kung ano ang level ni Sholan, siya'y tinawag para kumuha ng pagsusulit sa mismong sandaling iyon. Paglapit niya, ilang bata ang nagsimulang sumigaw ng kanyang pangalan, nagpapakita na siya'y kilalang-kilala roon. Nang hawakan niya ang bato, lumabas ang resulta, Class 1, isa sa pinakamataas na klasipikasyon na posible. Pagkatapos yun, ang susunod na pangalang tatawagin, syempre, ay ang ating bida, si Enlil.
Kinakabahan siya ng husto, dahil hindi pa siya kailanman nakapaglinang ng anuman sa buong buhay niya. Kaya kinuha niya ang kanyang liham ng rekomendasyon at iniabot ito sa ebolwador. Nang basahin ng tagasuri ang pangalan ng nagpadala, isang maalamat na tagapagsanay na nakamit ang imortalidad, lahat ay labis na nagulat at nagsimulang humanga sa bata. Nagkokomento na siya siguro ay isang napakahalagang tao, ngunit alam na alam natin kung paano gumagana ang mga kwentong anime na ito. Siguradong babagsak siya sa mas mababang klasifikasyon. Sandali lang, isang numerologo na nasa harapan ng madla ay ginamit ang kanyang kapangyarihan upang suriin at nakaramdam ng kakaiba sa kanya, na nagsasabing sorpresahin pa rin ng ating bayani ang lahat. Pagkarinig nito, ang pulutong ay nagsimulang isiga ang kanyang pangalan ng mas malakas, hinihikayat ang kabataang lalaki para sa wakas ay magkaroon siya ng lakas ng loob na ilagay ang kanyang kamay sa bato. Ngunit sa gulat ng lahat ng nasa madla, maliban sa amin na nakakita na ng milyong anime, ang resulta ay naglagay sa kanya sa pinakamasamang klasifikasyon sa kasaysayan ng paaralan. Lumitaw ang maliit na nilalang ng sistema at ipinaalam na ito ay nakakakita ng mataas na antas ng puot at paghamak na idinidirekta sa ating kawawang bayani. Habang kumukuha din ng pagsusulit ang isa pang estudyante, makikita na nakakuha siya ng napakababang klasifikasyon at labis na nagalit. At nagpasya siyang isisi ang lahat kay Enlil, sinasabing nagdala ito ng malas, bigla. May isang random na lalaki ang lumitaw at hinamon ng ating bida para sa isang laban sa lalong madaling panahon. Ito ay isang tipikal na labanan sa pagitan ng mga cultivator. Gayunpaman, dahil hindi pa nga marunong mag-cultivate si Enlil, mabilis siyang hinayla sa braso ng malaking estudyante at nagsimulang tumakbo, dala siya diretso sa dormitoryo ng paaralan. Nagawa niya ito sa gabi, habang nakikipag-usap sa system, at natuklasan ni Enlil na kailangan niyang magsanay para mag-level up. Sa madaling salita, ito ay tulad ng solo leveling. Kailangan niyang patuloy na kumpletuhin ang ilang mga gawain para maka-level up at pagkatapos ay maging napakalakas. Ang unang gawain mula sa system ay napakasimple, paggawa ng push-ups. Pagkatapos niyang matapos ang ehersisyo, napahusay ang kanyang katawan, umabot sa unang yugto. Kaagad pagkatapos nyon, gumawa siya ng 20 pa at umakyat sa ikalawang yugto. At upang umusad muli, inihayag ng sistema ang isang bagay na labis na nakakatakot. Ngayon kailangan niyang gumawa ng 10 bilyong push-up upang maabot ang susunod na antas. At sigurado ako na kahit gugulin ko pa ang buong buhay ko sa paggawa ng push-up ay hindi ako aabot sa 10 bilyon, hindi alam kung saan magsisimula o paano magbabago. At nagpasya si Lin na hanapin si Sholan upang humingi ng tulong dito. Gayunpaman, nang buksan niya ang pinto ay may napansin siyang kakaiba, sa labas mayroong sumusubok. Para atakihin siya, dahil nasa ikatlong antas na ng lakas ang ating bida, nagawa niyang talunin ang lalaki ng napakadali. Ang umatake sa kanya ay walang iba kundi ang mabilog na lalaki mula sa pagsubok, ang sikat na si Deabal. Kilala siya sa mga estudyante sa pagiging tamad, ngunit mapanganib kapag galit na galit. Upang hindi matalo sa labanan, naglabas ang mabilog na lalaki ng isang misteryosong anteng-anteng at nag-activate ng isang kapangyarihan na nagpapayanig sa lupa at nagiging napakasiksik ng hangin, naglalabas ng nakakatakot na espiritual na enerhiya. Sa sandaling yun ay nagbabala ang system hack ni Lin na hindi niya direktang madepensahan ang kanyang sarili laban sa ganitong uri ng atake. Dahil napakalaki ng pagkakaiba sa enerhiya, ipinaalam sa kanya ng sistema na ang tanging pag-asa niya ay gamitin ang Celestial Portal upang sirain ang anteng-anteng na ginagamit ng kaaway. Ngunit nagbabala ang sistema na ito ay isang lubhang mapanganib na pamamaraan, dahil hindi pa niya ganap na napapamahalaan ang kakayahang ito. Gayunpaman, at dahil wala nang maraming pagpipilian si Lin ay naghanda siyang subukan, ngunit hindi na niya kailangan pang gamitin ang portal. Dahil biglang sumulpot si Sholan, hinaranggan niya ang atake gamit ang isang ginintoang ilaw na nagliwanag sa buong patio. Pagkatapos nyon, nagsimulang sumigaw ang tunay na matabang lalaki sa labas ng pinto, humihingi ng may nagpapasok sa kanya. Ang peking matabang lalaki na nasa harap nila ay napagtanto na siya ay nadiskubre at buong lakas na sinubukang salakayin si Sholan. Ngunit nang mabilis na mag-react si Lin, hamarang siya sa harap nito at inaktiba ang kanyang Celestial Portal, nagpakawala ng enerhiya na nagdulot ng pagbitak sa lupa at pilit na pina-atras ang kalaban, sinamantala ang pagkakataon.
Ikinanal ni Sholan ang sarili niyang kapangyarihang espiritual at pinatalsik ang impostor mula roon, na tinapos ang komprontasyon. Nang masolusyonan ang problema, lumapit ang babae kina Lin, at habang bahagyang hinihingal pa, sinabi niyang dumating siya sa akademiyang iyon na may iisang layunin, ang humanap ng sapat na kapangyarihan upang maging kayang protektahan ang mga mahal niya sa buhay. Kapag tinitingnan niya ang ating bayani, nakakaramdam si Sholan ng kakaiba, isang presensya na nagpapaniwala sa kanya na balang araw ay magiging isang taong kahanga-hanga at hinahangaan ng lahat. Hanggang dumating ang araw na iyon, nangangako siyang mananatili sa tabi nito at poprotektahan siya, at pinakikinggan nila ng lahat ng may tapat ng ngiti at tinatanggap, nararamdaman ng isang bagong motibasyon na isisilang sa kanyang kalooban, at sino ba naman ang ayaw na protektahan ng ganito kagandang babae, seryoso. Maaga kinaumagahan, magkasama silang pumunta sa unang araw ng klase sa Spiritual Academy. Habang naglalakad sa mga pasilyong puno ng mga cultivator, at nagpasya si Lin na gamitin ang isa sa kanyang mga kapangyarihan na kamakailan lamang niya natuklasan, ang kakayahang makinig sa mga usapan mula sa malayo. Ang lalaki ay talagang mahilig sa tsismis at gusto niyang marinig ang sinasabi ng lahat, kahanga-hanga, ngunit ang hindi niya inaasahan ay na pinag-uusapan siya ng lahat. Natuklasan niya kalaunan na karamihan sa mga tao ay tinatawag siyang isang kriminal at sinisisi siya sa pinakahuling insidente. Kawawang tao, kahit naiinis, sinubukan niyang baliwalain ang mga komento at pumasok sa silid-aralan. Doon niya natuklasan na isa sa kanilang mga instruktor ay isang matanda na nag-anyong isang buhay na puno. Gumagalaw ang mga sanga nito habang nagsasalita, ipinapaliwanag ang mga konsepto tungkol sa mga enerhiya at espiritual na ugat. Bigla, lumitaw ang isang magandang babae sa pamamagitan ng portal ng liwanag, at pagkatapos nyun, lumitaw din ang isang gwapong lalaki sa tabi niya, na umakit sa atensyon ng lahat. Napagtanto ng ating bayani na si Sholan ay kapantay ng mga taong ito, sa kagandahan, pinagmulan, at kapangyarihan, ngunit hindi tulad nila, nararamdaman niya ang tunay na koneksyon dito, isang bagay na lampas sa panlabas na anyo. Nang marinig ito, ang babae ay nahiya at namula sa kanya. Sisimulan ng guro ang klase at hihilingin sa lahat na ipikit ang kanilang mga mata, at si Lin, na mausisa, ay nagpasya upang gamitin ang kanyang espiritual na mga mata upang subukang intindihin ang nangyayari. Makikita niya na ang lahat sa paligid niya ay naglilinang ng espiritual na enerhiya, sumisipsip ng nagniningning na mga partikulo mula sa hangin. Di nagtagal, nagsisimula ang klase sa paggamit ng espada, at ito ay itinuturo ng isang matanda sa anyo ng isang espada, na nagpapalito sa lahat, at si Lin ay halos sumambulat sa tawa. Susunod ay isa pang guro, sa pagkakataong ito ay nasa anyo ng isang bowlang apoy. Mayroon ding guro sa anyo ng isang dambuhalang martilyo. Bawat isa ay nagtuturo ng iba't ibang uri ng kapangyarihan, at sa huli, turno na ng isang guro na may isang anyo ng tao, at si Lin ay nasa sabik, iniisip na sa wakas ay may maiintindihan na siya. Iba sa ibang mga guro, ibinibigay ng guro sa lahat ang mga cellphone na pinapagana ng enerhiyang espiritual. Ang guro ay karaniwang naglalayong labis-labisan sila sa dopamine. Ipinaliwanag niya na ang kanilang misyon ay gamitin ang aparato hanggat maaari, upang matutunan kung paano i-channel at balansehin ang enerhiya. At sa tingin ko, dalubhasa ako rito, dahil palagi kong ginagamit ang aking telepono. Di nagtagal, ang susunod na guro ay ang sikat na dalubhasa sa numerolohiya, isang napakakaiba at kalmadong lalaki. Sinasabi lang niya sa lahat na matulog, at isulat ang kanilang mga panaginip. Pagkatapos bumilang ng 3, nagsimulang maramdaman ni Lin ang pagpapahinga ng kanyang katawan, at sa huli ay nakatulog siya ng mahimbing. Nang magising si Lin, nagbago na ang klase. Ngayon, ito na ang klase ng mahika na nagaganap. Sa huli, tinawag ng guro ang pinakagwapong estudyante sa klase, at pagkatapos ay si Lin mismo upang magsanay ng magkasama. Upang protektahan ang ating bayani, humakbang si Shaolin sa harap at sinimulang labanan ang gwapong estudyante. Kahit malakas ang babae, napakalaki ng agwat sa antas sa pagitan ng dalawa. Ang kanyang lahing espiritual ay nagdulot ng matinding presyon sa lalaking mahaba ang buhok. Gayunpaman, siya mismo ang nagsasabing hindi pa sapat ang kanyang pagsasanay. Pagkatapos nyon, gamit ang kanyang kapangyarihan, pinahigi niya ang dalaga sa lupa, nang handa na siyang bigyan ito ng mas malakas na atake. At humarang si Lin at muling inaktibo ang kanyang celestial portal,
habang nakikita ang seryosong si Lin na aktibo ang kanyang kapangyarihan. Ang guro ay medyo humanga, ngunit nanatili sa kanyang karaniwang ekspresyon. Tuwang-tuwa, ipinagpatuloy ng mahabang buhok na lalaki ang pagsasanay at pinigil ang dalawa gamit ang ilang tanikala. Gayunpaman, nagawa ni Lin na makawala sa mga ito, at sa gitna ng laban, siya ay nag-evolve sa ika-4 na yugto. Matapos ilabas ang kapangyarihang ito, naramdaman ng ating bayani na nagsisimulang manghina ang kanyang katawan, at ang gwapong mahaba ang buhok na lalaki ay lumapit ng buong pagpapakumbaba at sinabing talo siya. Ang lalaki, bukod sa pagiging malakas, ay lubhang mapagpakumbaba. Pagkatapos nito, umalis ang guro at sinabi sa mga mag-aaral na mag-aral ng mag-isa. Nang umalis ang guro, pinuri ng gwapong lalaki ang dalawang bagong dating at nag-alok ng tulong kung sakaling nais nilang pagbutihin ang kanilang kapangyarihan. Dahil ngayon ay nangangailangan si Lin ng ilang batong pangpaglilinang upang maabot ang susunod na yugto, hindi siya nag-atubili at humingi ng ilan sa mga ito. Ang lalaki, sa kanyang walang katapusang pagpapakumbaba at nais pang magtanim ng mas maraming aura sa anime na ito, ay nagbigay. Ang ating bida isang singsing na katumbas ng 1,000 cultivation stone. Pagkatapos niyan, nalaman natin ang pangalan ng lalaking ito, na tinatawag na Shang. Tinanong niya si Lin kung gusto niya ang mga bagay na pangmilitar, at may luha sa mga mata, sinabi ng bida na oo. Pagkatapos ay nagpaalam si Shang na parang isang sundalo. Di nagtagal pagkatapos niyan, isang dalubhasa at magandang babae ang lumitaw. Ang pangalan niya ay Su, at sinabi niyang umaasa siyang maging kaibigan ng ating pangunahing mga bayani, pabalik sa kanyang kwarto, at ginamit ni Lin ang kanyang mga bato para mag-level up muli. Ngayon ang sistema ay nagbigay sa ating bida ng bagong hamon. Kailangan niyang lumahok sa isang larong istilong Fortnite, kailangan niyang manatili sa school battle royale na ito at makasama sa nangungunang 50. Kung mabaigo siya sa hamon na ito, ang Divine Hack System ay gagawin siyang babae, at ang pagbabago ay tatagal ng 1 taon, sa labas ng dormitoryo, at sinusubukan ni Lin na alamin kung magugustuhan pa rin siya ng kanyang mga kaibigan kung sakaling maging babae siya. At sa totoo lang, sa tingin ko magugustuhan siya ng mga tao, oo. Pagbalik niya sa kanyang silid, nagpa siya ang ating bida na gawin ang lahat ng makakaya niya upang maging pinakamalakas sa eskwelahan, at nang sa gayon ay hindi maging babae. Upang umunlad sa susunod na yugto, nagpa siya ang ating bida na kumuha ng misyon mula sa sistema. Ngayon, ipinaalam sa kanya ng sistema na kailangan niyang talunin ng isang tao na nasa ika-9 na antas o higit pa roon, na ikinagulat at ikinabahala ng husto ng lalaki, dahil ang hamon na ito ay halos imposible. Ang lalaki ay nasa ika-4 na antas, at gusto na nilang harapin niya ang isang nasa ika-9 na antas, dahil ang matalik niyang kaibigan sa eskwela ay nasa ika-10 antas. Naisip niyang hilingin sa kanya na magpatalo ng sadya sa isang laban para lang makumpleto niya ang kanyang misyon. Gayunpaman, sa sandaling kausapin niya ito, mas nang ibabaw ang hiya, at tuluyan siyang natigilan ng husto, ganap na nabigo sa kanyang plano. Hindi alam ang gagawin, nagpasya siyang humingi ng tulong sa kaibigan niyang si Shang, na kilala sa pagiging isa sa pinakasikat at disiplinadong estudyante sa akademya, bukod pa sa pagiging napakabababa ng loob. Ngunit nang marinig niya ang kahilingan, bumantong hininga si Shang at sinabihan si Lin na itigil ang paghahanap ng mga shortcut, at simulan ng tunay na paglinang. Nilinaw niya na hindi niya sinusuportahan ang ganitong uri ng gawain, ngunit kahit pananghinaan ng loob, hindi sumuko ang ating bida. Kinabukasan, nagtipon siya ng lakas ng loob at muling sinubukang hilingin kay Sholian na magpatalo sa isang laban-laban sa kanya. Sinabi niya ang lahat sa dalaga, ngunit nagkamali ito ng pagkakaintindi sa lahat at nagsimulang maniwala, na sinusubukan niyang umamin sa kanya. Sa pag-iisip pa lang sa posibilidad na ito, tuluyang natarante si Sholian. Namula ng husto ang kanyang mukha at nagsimula siyang mautal. Sa huli, kahit nalilito at nahihiya, pumayag siyang tulungan ang ating bayani sa kanyang pag-unlad. Sa gabi, sa isang pag-uusap nila ni Shang, hiniling ni Lin sa mahaba ang buhok na lalaki na turuan siya ng ilang lihim na galaw. Dahil gusto niyang matuto ng mga bagong pamamaraan para ipagtanggol ang sarili at marahil ay pahangin ng babae, tinawanan ni Shang ang ideya, ngunit pumayag na turuan siya. Ipinaliwanag niya na mayroong isang sinaunang teknik na tinatawag na pagbuo ng banal na tanikala. Ito ay uri ng mabilis at tumpak na atake na makakagulat kahit sa mas bihasang kalaban.
Kinabukasan, nagpasya si Lin na subukan ang isang bagong galaw. Sinubukan niyang gamitin ang teknik ng mapaglaro kay Sholian, ngunit nagkamali siya ng buong-buo sa galaw. Nagulat ang dalaga at naisip niyang sinubukan niya talaga siyang saktan. Nagsimulang umiyak, at nang makita siyang umiiyak, nawala ang lahat ng konsentrasyon ng ating bayani at hindi sinasadyang nahawakan ang hindi nararapat na bahagi. Lalo niyang pinalala ang sitwasyon, at umalis ang dalaga na umiiyak, nalilito, at galit na galit. Umalis siya at tinawag siyang Hanggal, naiwan si Lin na kawawa at walang imik. Kawawang babae, at ang kawawa ay gusto lang magsanay. Pagkatapos ng kalamidad na ito, ang bida ay bumalik na wasak ang loob sa lugar ni Xiang at nagsimulang umiyak. Naglalabas ng sama ng loob na lahat ay nagkamali, kalaunan, pabalik na sa dormitoryo. At si Lin ay sinubukang magpahinga at napakain ng ilang kakaibang batong espiritual, iniisip na makakatulong ito sa kanya na mabawi ang kanyang enerhiya. Ngunit sa halip na magkaroon ng kapangyarihan, ang resulta ay malubha. Siya ay nagkaroon ng matinding pagtatae, isa sa pinakamasama sa kanyang buhay. Habang siya ay nasa banyo at naghihirap, nagpakita ang sistema at ipinaalam sa kanya na gugugulin niya ang buong 13 araw na may pagtatae. Kawawang bata. Sa kabilang banda, nangangako ang sistema na sa sandaling matapos ito, makakapag-unlock ang bayani ng bagong sikretong abilidad, na nag-iiwan sa kanya sa pagitan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa. Dahil sa kanyang krisis sa bituka, hindi man lang siya makalabas ng silid para humingi ng tawad kay Sholan, na lalong nagpapalaki sa kanyang pagkakasala. Lumipas ang mga araw habang siya ay nanatili sa banyo, at kumalat ang mga tsismis sa buong paaralan. Ngayon halos lahat ay nagsisimulang kamuhian si Lin ng higit pa, iniisip na nagtatago siya dahil sa kahihiyan. O may binabalak, sa isip ni Mildy, isang mabuting tao. Class Monitor. Nagpasya siyang pumunta sa dorm ng kaibigan niya para tingnan kung ano ang nangyayari, nakikipag-usap kina at Lin mula sa labas ng pinto. Narinig ni Xiang ang kakaibang ingay na nanggagaling sa loob. Nagsimula siyang maniwala na ang binata ay sinapian ng demonyo, nang hindi man lang naiisip kung ano talaga ang pinagdadaanan ng lalaki. Nag-aalala, umupo ang lalaki sa harap ng pinto at nagsimulang gumamit ng sinaunang kapangyarihan para alisin ang espiritual na karumihan, isang uri ng panalangin sa paglilinis. Nang gawin niya ito, nakaramdam agad ng reaksyon ng ating bayani, at ang buo niyang katawan. Nagsisimulang tumugon sa pamamagitan ng pagtulak palabas ng lahat ng sabay-sabay. Nang makitang gumagana ito, nasiyahan si Xiang at nagpasyang gawin ang kanyang makakaya para sa kanyang kaibigan, itinutuon ang lahat ng kanyang espiritual na enerhiya sa paglilinis. Napakalaki ng pagsisikap na ang kawawang bayani ay umalis na masakit ang buong likuran, tinapos ang ritual sa pinakamasakit na paraan na posible. Habang lumilipas ang oras at ang dalawang kaibigan ni Lin ay lumalapit sa kanyang dormitoryo at natatanaw ang gwapong si Xiang, naruroon siya, ginagamit ang lahat ng kanyang espiritual na kapangyarihan, nagtitipon ng aura sa labas. Habang at si Lin ay sumisigaw sa loob na parabang dumadaan sa isang totoong eksorsismo, ang tunog ay napakatindi kaya't nakakuha ito ng pansin ng lahat sa pasilyo. Ngunit ang lalaking mahaba ang buhok ay nanatiling matatag, naniniwala na nililinis niya ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ng labis na pagsisikap at pagdurusa, sa wakas ay nagawa ng ating bayani na makalabas ng silid, medyo mahina pa rin at nagpapagewang-gewang, at lumabas siya upang makilahok sa Battle Royale, ang dakilang kaganapan na magpapasya kung mananatili siyang lalaki o kung, dahil sa ilang kakaibang espiritual na dahilan. Magtatapos siyang maging babae, kahit umalis ng bahay, ang kawawang lalaki ay masama pa rin ang lagay ng kanyang tiyan, at makalipas ang ilang oras, doon natin sa wakas matutuklasan na ang kakaiba. Ang mga guro ay may anyong tao, nagkakaroon lamang sila ng kakaibang hugis tuwing klase, dahil tinatamad silang magturo ng personal. Pagdating ng lahat sa arena, isinantabi ni Xiang ang pagiging mapagpakumbaba at sinimulang talunin ang 12-dosenang estudyante gamit ang mabilis at tumpak na mga atake, ipinapakita kung bakit siya itinuturing na isa sa pinakamahusay sa akademya. Samantala, ang pinakamagandang babae sa paaralan ay sumasali rin sa laban, pinatatakbo ang mga kalbong lalaki gamit ang kapangyarihang napakatindi anupat nagbibitak pa ang lupa. Ngunit ang ating bayani at si Lin ay nakakaramdam ng matinding sakit ng tiyan kaya hindi na niya maiisip ang lumaban. Isang bagay lang ang gusto niya, isang piraso ng tissue paper para makaraos siya ng payapa.
Habang ang lahat ay nagpapalitan ng atake at nagpapakawala ng espiritual na enerhiya kung saan-saan, at si Lin ay nagtatago sa likod ng mga bato habang naghahanap ng ligtas na sulok upang makapagbawas ng sarili. Ngunit kinapos siya sa swerte, isang lalaki ang nakakita sa taguan at sinubukang simulan ang away. Ang problema ay sa sobrang ingay, lumitaw din ang ibang mga kalahok, lahat sila ay interesadong makaharap ang ating bayani. Matapos siyang sumikat sa paaralan. Bago pa man makakilo si Lin, ilan sa mga estudyanteng yun ang sumugod sa lalaking sumusubok talunin siya, itinapon ng kawawa malayo mula sa arena. Nalilito sa buong sitwasyon, at humiling si Lin na isang tao lang ang lumaban sa kanya sa bawat pagkakataon, ngunit hindi nakinig ang mga estudyante at nagsimulang maglaban at magbanggaan, na ginagawang ganap na kaguluhan ang larangan ng digmaan. Habang nagkakagulo ang grupo, at sinamantala ni Lin ang pagkakataon para sa wakas ay magawa ang kanyang pangangailangan, ang kaginhawaan ay napakalaki na agad namang na-detect ng hack system ang biglaang pagbabago sa enerhiya ng kanyang katawan. Sa sandaling yun, nakakuha siya ng bagong kakayahan, isang atake na napakalakas kaya nitong payanigan ang buong bundok sa isang suntok. Matapos ang 13 magkakasunod na araw ng sakit at pagdurusa, at lumabas si Lin. Muling sumigla, pakiramdam na ang kanyang katawan ay ganap na nalinis at handa ng lumaban, pagkatapos ay nagpasya siyang gamitin ang kanyang bagong pamamaraan at sumabak sa labanan. Sa isang suntok, naglabas siya ng alon ng enerhiya na nagpatalsik sa kanyang mga kaaway na lumilipad sa ere. Ang apat na kalaban na yun ay nasa ika-9 na antas, kaya agad na kinilala ng sistema ang tagumpay ni Lin, at itinaguyod siya ng direkta sa ika-8 antas, na nagmamarka ng isang napakalaking pagtalon sa kanyang kapangyarihan. Ngayon alam ng bayani na kailangan niyang talunin ang pinakamaraming kalaban hanggat maaari upang makapasok sa nangungunang 50 pinakamahuhusay na naglilinang sa kompetisyon. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang matabang lalaki mula sa bao, lumapit siya sa ating bayani at, sa pagtataka ng lahat, siya ay nagtanong tila na wala na ang galit na nararamdaman niya sa ating bayani. Ipinaliwanag ng matabang lalaki na nakahanap siya ng lihim na taguan, kung saan nagtatago ang 271 mas mahihinang estudyante, takot na mabugbog sa laban. Sa habag sa kanyang mga mata, dinala ng mataba ang ating bayani at si Lin sa lugar at ipinaliwanag na ayaw ng mas mahihinang estudyante na masaktan ng matindi, kaya nagpasya siyang hilingin sa bayani na talunin sila sa isang mapayapang paraan, upang matupad lamang ang protokol ng kaganapan. Isiniwalat din niya ang dahilan kung bakit, bagamat malakas siya, hindi kailanman ginamit ng bayani ang kanyang kapangyarihan upang takutin ang sinuman, kaya pinagkatiwalaan siya ng lahat. Dahil dito, sinimula ng ating bayani na talunin ang mga estudyante isa-isa, sa napakabilis at magalang na paraan, na unti-unting umaakyat sa ranggo. Ngunit sa labas, ang mga manunood na nakasubaybay sa laban sa pamamagitan ng mga monitor ay nagsimulang tawagin siyang mandaraya at magnanakaw, na sinasabing sinasamantala niya ang mahihina upang umangat sa posisyon. Matapos talunin ng ilang kalaban, naglabas ang sistema ng biglaang alerto. Isang napakalakas na cultivator ang papalapit sa arena, at iniisip ni Lin na maaaring ito ang nagniningning na matanda mula kanina, na maaaring bumalik upang subukin siya sa ibang paraan. Ngunit nang itaas niya ang kanyang ulo, nakita niya ang isang figura na papalapit at napagtanto niyang lubos siyang nagkamali. Sa katunayan, ito ay isang babae na may malamig at matalim na tingin, na may siksik at nagbabantang aura. Sinundan niya ang isang liham ng rekomendasyon na may selyo ng numero 1 Diyos ng mga digmaan at pagtagumpay, at ang simpleng tingin niya ay nakakapanginig na ng lupa. Ang pangalan ng babaeng ito ay Liu Kai at Hehua. Ngunit upang padaliin ang kwento rito, tatawagin na lamang natin siyang Liu. Nilapitan ng babae si Lin at tinitigan siya ng malamig at direkta. Nang walang paikot-sikot, nagbigay siya ng 2 opsyon, maglaro ng A. Laro kasama niya o lumaban hanggang sa isa sa kanila ay mawala ng malay. Dahil takot mamatay, mabilis na sumagot si Liu ang ating bayani, at pilit na itinago ang kaba, sa pilitan siyang ngumiti. Maliwanag na, ang gusto niya talaga ay makipaglaro sa kanya. Siguro dahil si Liu ang tanging lalaki sa eskwelahang ito na nagmula sa mundo ng mga tao. Ito ang nagpukaw sa kanya ng matinding kuryusidad. Dahil hindi pa siya kailanman nagkaroon ng direktang pakikipag-ugnayan sa isang tao na ganoong uri, nagsimula ang laro, at nagsimulang magtanong si Liu ng ilang tanong tungkol sa mundo ng mga tao,
nagpapakita ng tunay na interes sa mga simpleng bagay ng buhay ng tao. Sa pag-uusap na ito, nagiging malinaw na matagal na niyang gustong bisitahin ang mundo ng mga tao, ngunit hindi niya kailanman nagkaroon ng pagkakataon. Kaya habang naglalaro siya, nagsasaya siya, at sa parehong oras ay nakakatuklas siya ng mga bagong bagay tungkol sa kabilang mundong ito na labis niyang kinagigiliwan. Sa kalagitnaan ng mga tanong na ito, binago ng babae ang kanyang tono at nagsimulang magchismis tungkol sa buhay ng ating bida. Diretsahan niyang tinanong kung kasintahan ba niya si Lion, at si Lin, na nagulat sa tanong, ay mabilis na sumagot. Ngunit si Liu, na may hinala, ay nagsimulang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang makakita ng kasinungalingan. Sinusuri niya ang bawat detalye ng enerhiya nito upang makita kung totoo ang sinasabi niya. Sa huli, tinanong niya ang isa pang huling, mas seryosong tanong, kung ano ang balak niyang gawin sa loob ng paaralang ito. Lubos na ikinagulat niya ang sagot ng ating bida. Napakasimple at taos-puso ng kanyang mga salita, kaya ibinaba ni Liu ang kanyang pagbabantay at tiningnan kung iba nga si Lin. Pagkatapos nyon, nagpa siya ang babae na tanggapin siya bilang isang kapaki-pakinabang na tao at ipinahayag na patuloy siyang makikipaglaro dito ng 3 magkakasunod na araw. Ngunit mayroong isang napakaseryosong problema. Kung gugugulin ni Lin ang lahat ng oras na ito, hindi siya makakaakyat sa ranggo at gagawin siyang babae ng sistema. Dahil hindi niya natupad ang mga layunin ng kompetisyon. Desperado, ang ating bida ay humingi ng tulong sa kanyang sistema, naghahanap ng paraan upang maiwasan ang pagbabagong ito. Ang sistema ay sumagot sa napakadiretso na paraan, kailangan niyang talunin ang isang tiyak na bilang ng mga taong mas malakas kaysa sa kanya o makakuha ng isang bagong espesyal na kakayahan, at ito ay matatagpuan lamang sa pinakamataas na punto ng larangan ng digmaan. Alam ito, at tiningnan ni Lin si Liu, sinusubukang hindi makakuha ng atensyon, at hiniling sa kanila na sumakay sa kanyang lumilipad na Wallace at magpatuloy sa paglalaro doon sa kalangitan, dahil mas malinis ang hangin doon at mas malakas ang espiritual na enerhiya. Samantala, sa ibaba, nakita ng asong instruktor si Shaolan at nagpas siyang sabihin sa kanya ang buong katotohanan. Ipinaliwanag niya na sila ni Lin ay matinding nagtatae sa buong panahong iyon at iyon ang dahilan kung bakit siya lumayo at hindi na nagpakita. Ang babae ay nagulat ngunit gamaan din ang pakiramdam, at napagtantong ang dahilan ng kanyang pagkawala ay hindi tulad ng kanyang naisip. Naging napakalma siya, pabalik sa kalangitan, at narating ni Lin ang isang lumulutang na bato, isang higanteng espiritual na bato na kumikinang sa purong enerhiya. Sinimulan niyang sipsipin ang kapangyarihan ng lupa na nagmumula rito. Ipinabatid sa kanya ng sistema na, upang makamit ang bagong kakayahan, kailangan niyang gugulin ang isang buong araw na sumisipsip ng enerhiya ng bato nang walang abala. Habang naroon siya sa itaas, nakita ng bayani ang isang gwapong lalaki mula sa malayo, tahimik na nanunood, ngunit sa isang kisap mata, nawala ang lalaki. Ang pinaka-nakakapagtaka ay tila walang napansin si Liu. Gumagabi at nagbago ang kapaligiran sa pagitan ng dalawa. Ang ating bayani at si Liu ay nagsimulang maglaro ng totoo, nakakagulat. Kahit na adik siya sa mga laro, talo ng talo si Liu sa bawat laban. Dahil inis na matalo, ginamit ng dalagita ang kanyang talino at siya mismo ang nagprograma ng laro. Binago niya ang mga patakaran upang sa wakas ay makakuha ng tagumpay. Si Over at si Lin, kapag nanalo siya, labis siyang natutuwa at nagtatapos silang dalawa sa pagtawa ng magkasama. Sa gitna ng usapang ito, gumawa sila ng isang mapaglarong pangako. Sa hinaharap, kapag umalis sila sa akademya, magpapatakbo sila ng isang kumpanya ng laro ng magkasama bilang magkasosyo. Habang sumisikat ang araw at nagsisimula ng tumilaw ang mga tandang, si Liu ay nagpapahinga at nagkwento ng ilang malulungkot na bagay tungkol sa sarili niyang buhay. Isinisiwalat niya na malungkot ang kanyang pagkabata at puno ng mabibigat na responsibilidad, ngunit bigla, lahat ay nagbago. Dahil sa enerhiya na sinisipsip ni Lin mula sa bato, naniniwala ang dalaga na nagsinungaling siya sa kanya. Gamit ang kanyang kapangyarihan sa pagtukoy, nakita niya ang siksik at pumipintig na enerhiya sa paligid ng kanyang katawan, at nang hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari, inakala niya na sinusubukan niya siyang dayin sa simula pa lang. Dahil sa inis, tumayo siya at nagpa siya na sisilake kay Lin, iniisip na siya ay pinagtaksilan. Sa sandaling yun, sa wakas ay nagawa ng bayani na makumpleto ang pagsipsip ng enerhiya ng daigdig at inihayag ng sistema na nakakuha siya ng isang bagong kapangyarihang elemental.
Ang may kapintasang sistema, ng malakas, ay nag-utos sa kanya na sisilaki agad, ngunit si Lin ay lumalaban. Sa halip na gumanti, desperado siyang sumisigaw kay Liu, hinihiling na pagkatiwalaan siya, sinasabing naging tapat siya sa buong panahon at hindi kailanman naghangad na lokohin ito. Nang ihinto ng babae ang pag-atake, nagsimulang magbigay ng mga alerto ang haki system sa loob at sa isip ni Lin, sa pilitan siyang pinakilos na gumanti ng automatiko. Dahil hindi kayang labanan ng utos, ang ating bida ay naglunsad ng direktang pag-atake at nataman si Liu ng harap-harapan, galit at sugatan. Gumanti agad ang babae, lumitaw sa harapan niya sa isang kisap mata at itinapat ang kutsilyo sa leg nito. Ang malamig at nagbabanta nitong titig ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng langit, at sa isang sandali. Ang dalawa ay nanatiling tahimik, nakatitig sa isa't isa. Ngunit nang magsimulang kausapin ni Liu si Lin, napagtanto niya na sa pagkakataong ito ay nagsasabi talaga siya ng totoo. Sa nanginginig na boses, ipinaliwanag ng bayani na nagpaprakti lang siya habang nagsasaya kasama niya, at ito ang dahilan kung bakit tila mapanlin lang ang kanyang enerhiya. Umiling si Liu, sinasabing imposibleng magprakti at magsaya ng sabay, tinawag itong walang kwentang dahilan. Dahil wala ng kawala, nagpasya si Lin na umamin at sinabing mayroon siyang sistema ng pagdaya na tumutulong sa kanya na mandaya sa paglilinang, na nagpapabilis ng pagkatuto ng kakayahan. Ngunit sa halip na matuwa o mausisa sa pahayag, nalungkot si Liu. Nabatid niya na ang mga insulto at komento ng mga tao tungkol kay Lin, na tinawag siyang manloloko, ay kahit na, nagpa siya ang babae na gumawa ng huling pagsubok at hiniling niya sa ating bayani na magsinungaling, para lang kumpirmahin ang pagiging totoo ng kanyang sinasabi. At nag-isip sandali si Lin at sumagot na hindi siya nagal-inang gamit ang sistema, kundi lumakas siya sa pagkain ng isang kakaibang batong espiritual. Pagkatapos noon, idinagdag niya na ang batong ito ay nagdudulot ng pagtatae na napakalakas kaya halos pagpapahirap. Si Liu, na usisa at determinado, ay tumango at pumunta roon at kinain ang bato sa harap niya. Simple lang ang ideya, kung magkakaroon din siya ng pagtatae, ay nagsasabi ng totoo si Lin. Ngunit kung walang nangyari, opisyal siyang magiging sinungaling. Makalipas ang 1 segundo, nilulun niya ang piraso ng bato at sumapit ang pagtatae ng buong lakas. Nagsimulang maramdaman ng dalagita ang parehong paghihirap na pinagdaanan ng ating bayani, sa kabutihang palad para sa kanya. At ang bagong kapangyarihan ni Lin ay kayang alisin ang masamang epekto ng batong ito. At nang hindi na nagdalawang isip, ni-channel niya ang kapangyarihan at idinirekta ito kay Liu. Ang gintong enerhiya nakapaligid sa katawan ng dalaga at unti-unti, nagsimula siyang makaramdam ng mas mabuti, humihinga ng may ginhawa. Pagkatapos nyon, ibinigay ni Lin sa kanya ang ilang espesyal na spiritual na tissue, ginawa para sa mga nakakaranas ng parehong epekto ng bato, bilang paraan ng pagpapasalamat sa kanya. Binigyan ni Liu ang bayani ng isang accessory na isusuot sa kanyang ulo, isang uri ng mahiwagang palamuti na kayang protektahan siya mula sa isang nakamamatay na suntok. Nang umalis si Lin na lumilipad upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay, lumabas ang sistemang Rocky at ipinahayag na ang kanyang mga pagkakataon na magkaroon ng romansa kay Liu ay malaki ang pagtaas, at ngayon bata, isa pa para sa harem ni Lin. At habang lumilipad sa kalangitan, nakasagupan ng ating bayani ang pinakamakapangyarihang estudyante sa buong akademya ng mga cultivator. Ang lalaking yun ay magdedeklara ng digmaan, at hinahanap niya ang isang estudyanteng nagngangalang Shen Shen. Binalaan niya ang lahat na kung hindi magpapakita si Shen Shen para lumaban, tatalunin niya ang lahat ng mahigit 20,000 estudyante ng paaralan nang sabay-sabay hanggang sa makita niya ito. At pinagmamasdan ni Lin ang eksena mula sa malayo, na bigla sa kayabangan ng lalaki. Bigla siyang nakaramdam ng isang napakakakaibang bagay, isang maliit na tracker na nanginginig. Nang tingnan niya, napagtanto niyang ang signal ay nagmumula sa Sholan, na tila nasa panganib. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, ganap na binago ng bayani ang kanyang direksyon at lumipad upang iligtas ang kanyang kaibigan. Sa ibang bahagi ng larangan ng digmaan, sina Sholan at ang tagapagsanay ng aso ay napapalibutan ng ilang estudyante. Sinubukan ng babae na lumaban, ngunit siya ay pagod na pagod at ang aso ay halos hindi na makakilos. Sa sandaling malapit ng tamaan si Sholan, at lumitaw si Lin na lumilipad, sinalo ang hampas at iniligtas silang dalawa sa isang kabayanihang galaw.
Gamit ang kanyang bagong kapangyarihan sa lupa, ang bayani ay naglabas ng alon ng pagpapagaling na nagpapanumbalik ng lakas ng parehong kasama, ngunit bago sila'y makakakilos, lumapit ang pinakamalakas na estudyante sa akademya, at sa isang galaw, pinabagsak niya ang daan-daang estudyante, at nagdulot ng pagkasira sa lahat ng nasa paligid. Ang atake ay napakalakas na tanging si Lin at ang kanyang mga kaibigan lang ang nakaligtas, at ito ay salamat sa mga palamuti sa ulo na ibinigay ni Liu kay Lin. Ang mahiwagang bagay ay sumipsip ng bahagi ng impact at iniligtas siya mula sa tiyak na kamatayan. Nang hamupa ang alikabok, ang larangan ay wasak, mula sa mahigit 20,000 estudyante, 132 lang ang natira, at sinamantala ni Lin ang kaguluhan upang tuluyang pabagsakin ang mga kalaban na nakatayo pa, at mang-alap pa ng mga tagumpay at umakyat sa ika-9 na antas ng kapangyarihan. Matapos ang labanan, nakahanap siya ng sandali ng kapayapaan at humingi ng tawad kay Sholan para sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Ngumiti ang babae, tinanggap ang paghingi ng tawad, at muling naging magkaibigan ang dalawa tulad ng dati, ngunit malayo pa ring matapos ang kaguluhan. Dahil hindi pa rin nagpapakita si Shen Shen, ang lalaking may kapangyarihan ng kidlat, ang nangungunang estudyante, ay nagpahayag na sisirain niya ang buong kagubatan ng 1,000 taluktok. Ito ay isang sagradong lugar kung saan idinaraos ang paligsahan. Pinanood ng mga guro ang mga eksena mula sa malayo, tensyonado, ngunit nagpa siya na huwag munang makialam. Nagtitiwala na mananatili ang balanse ng larangan ng digmaan. Biglang lumitaw sina Xiang at ang pinakamagandang babae sa akademya, na nagngangalang Sun, upang harapin ang nangungunang estudyanteng ito. Tinawag ni Xiang ang isang malaking espiritual na panghawak at sumigaw sa lahat ng natitirang estudyante na itaas ang kanilang mga kamay upang magbigay ng kanilang enerhiya para palakasin siya. Kahit na pinagsamang enerhiya ng daan-daang estudyante, madali pa ring nakawala ang kalaban mula sa mga pangkabit, sinira ang lahat ng nasa paligid. Sinubukan ni Sun ang isang direktang pag-atake, ngunit madaling naitaboy ng lalaki ang lahat ng hampas. Pagkatapos ay itinutok niya ang sibat kay Sun at nag-alinlangan sandali, at medyo nahihiya ay sinubukan niya itong ayaing lumabas. Si Sun, dahil sa pasensya, tinanggihan ang imbitasyon at sinagupa ang sibat, kusang inalis ang sarili mula sa Battle Royale, para hindi na niya kailangang pakinggan pa ang lalaki. Tumawa si Xiang at sinabi na gusto ni Sun ang mga lalaking hindi laging nagpapakita ng kanilang hubad na dibdib. Nang marinig ito, nainis ang numero 1 estudyante at inilabas ang lahat ng galit niya kay Xiang, nagpakawala ng mapaminsalang atake. Sa kasamaang palad, ang pinakakarismatiko at mabait na karakter sa kwento ay natanggal dito, naiwang tahimik ang larangan ng digmaan. Nang maghanda ang numero 1 estudyante na tanggalin, Enlin, nagliwanag ang kalangitan sa isang ginintoang kislap, at isang figura ang lumitaw sa kanyang harapan. Ito si Shen Shen, at sa isang daliri lang ay binura niya ang kidlat na pinakawalan ng pinakamakapangyarihang estudyante, na naghudyat sa pagdating ng tunay na halimaw ng akademya. Ito ang parehong taong nagpakita kay Enlin. Nang muli niyang makita ang ating bayani, tinitigan siya ni Shen Shen ng may payapang titig, ngunit kasabay nito ay nagpapataw ng kapangyarihan, halos sumakit muli ang tiyan ng ating bayani sa pagtingin pa lang sa kanyang mukha, at sa isang mahinahon ngunit punong-puno ng awtoridad na boses, sinabi niya kay Enlin na kailangan niyang matutong gamitin ang maalamat na galaw. Daliri na pumupunit sa kalangitan, at napakakakaibang pangalan. Ito ay isang sinaunang teknik na kayang hatiin ang kalangitan at yumanig sa balanse ng mundo, at si Lin ay sumusubok magtanong, ngunit si Shen Shen ay ngumingiti lang at nawawala, iniiwan ang bayani na lubos na nalilito, puno ng pag-aalinlangan. Ilang segundo pagkatapos, lumilitaw ang sistema ng hack at ipinapalam sa kanya na may bagong update na dumating, ngunit hindi ito nakakatuwa. Ito ay parang kapag nag-update ang Windows, lungkot lang, wala nang iba pa. Ang tsansa na hindi maging babae si Enlin ay bumaba sa 0.00001. Napakaraming zero na kinakatawa ng isa na yon, isang ganap na imposibleng posibilidad. Ngunit gayunpaman, sinunggaban ng ating bayani ang 0.00001 na porsyento na pagkakataong yon, at naisip niya na kahit na minimal ito, mayroon pa rin siyang pagkakataong manalo, kaya sumugod siya. Ang taong ito na nakita natin sa ngayon ay tinatawag na si Wan. Siya ang pinakamalakas na estudyante sa akademya, at kung matatalo niya si Wan, ipinapangako ng sistema na aabot siya sa ranggo 2.
Dahil doon, sa wakas ay babalik sa normal ang kanyang buhay, nang walang hindi inaasahang pagbabago, kahit sa ngayon. Dahil alam ito at wala nang ibang alternatibo, ang ating bayani ay nagpasya na harapin ang imposible. Malalim siyang huminga at tumingin sa abot tanaw at tinawag ang pinakamalakas na estudyante upang lumaban. Nang mapansin ni Sheldon ang kanyang ginagawa, tumakbo siya sa kanya sa labis na pagkabahala at tinanong ang dahilan ng ganoong kabaliwan, ngunit sa kanyang gulat, binigyan siya ni Enlin ng isang mabilis na pagpigil, na naging dahilan ng kanyang agarang pagkatanggal sa torneo. Ang pagpigil na yun ay hindi dahil sa masamang hangarin, isa lamang itong pagpapakita ng pagprotekta sa kanya, upang maiwasan siyang masaktan sa labanang magaganap. Nang mapansin na wala na si Shen Shen sa malapit, nakita ng rank 1 na estudyanteng si Wang ang perpektong pagkakataon upang talunin ang lahat. Ang galit niya sa ating bayani, ang tapat na aso ni Bai, na sinusubukang ipagtanggol ang kanyang amo, ay sumugod upang protektahan siya, ngunit pinigilan siya ni Enlin at inalis sa labanan, tinitiyak na hindi rin siya masusugatan. Ngayon, dalawa na lamang ang natitira, sina Enlin at Wang, naghaharap, habang ang espiritual na enerhiya ng larangan ay nanginginig sa pagitan nila. Ang atake ni Wang ay dumarating na may absolute force, isang mapanirang kidlat na makakapuksa sa sinumang nabubuhay. Gumanti si Enlin gamit ang kanyang suntok na kayang magwasak ng bundok, ngunit bigong-bigo ang galaw, at muntik na siyang tamaan ng direkta. Bago matapos ang lahat, ang daya, muling lumitaw ang sistema, nagpapalam na bagong kakayahan ang nakuha ni Enlin. Hindi na nagdalawang isip, inipon ng bayani ang lahat ng lakas na natitira sa kanya at isinagawa ang pinakamataas na galaw, ang daliri na humahati sa kalangitan, at hindi ko mapigil ang sabihin muli, anong kakatwang pangalan. Aba, sa sandaling yun, ang hangin ay nahati sa dalawang direksyon at lahat ng monitor na nagpapalabas ng labanan ay nagsimulang magpalya at magpatay. Ngunit gayunpaman, nakita ng lahat ng mag-aaral sa loob ng akademya ang napakalaking kislap na tumatawid sa kalangitan. Napakatindi ng epekto na nayanig ang lupa at nagbago ang direksyon ng hangin. At ang tunog ay umaalingaw sa buong espiritual na kaharian. Nang tuluyang maglaho ang liwanag, nakahandusay si Wang sa lupa, talong-talo, at ang tanging nanatili ay ganap na katahimikan. Pagkatapos, biglang nagsigawan ang mga manunood, at si Lin ang nanalo. Lahat ay humanga sa kapangyarihang ipinakita niya. Si Liu, habang nanunood mula sa malayo, ay nakita ang tindi ng lakas na ipinamalas at napagtanto na ng labanan niya ito. Talagang nagpigil si Lin, halos hindi niya alam na hindi pa pala kumpleto ang kapangyarihan ng lalaki noon. Ang mga guro ay walang maintindihan, kaya nagpasya lamang sila na upang piliin ang ating bayani na ipadala sa isang espesyal na lugar. Ang mga natatanging nagsasanay ay sinasanay matapos ang malalaking tagumpay. Ngunit bago yun, ang katawan ni Enlin ay bumigay sa pagkapagod, at matapos gamitin ang nakakapinsalang galaw na yon, siya ay nanatiling walang malay sa loob ng 10 buong araw, natutulog na parang bato. Nang siya ay magising, ang pinaka-nakakahiya sa kanya ay ang mapagtanto na, sa loob ng panahong yun, nagsimulang tawagin siya ng lahat sa akademya bilang pinakamalakas na estudyante sa kasaysayan. Sa tagumpay na ito, ginantimpalaan siya ng haki system ng mga bagong kapangyarihan. Malinaw, bukod sa mga kakayahan at isang koleksyon ng mga maalamat na bagay. Ang ilan ay napakakakaiba na si Enlin mismo ay walang ideya kung paano gamitin ang mga ito. Isang buwan ang lumipas mula noon, at sina Lin, Shaolian, at siyang ay opisyal na pinangalanang mga banal na sugo ng Spiritual Academy. Ang bagong tungkuling ito ay may kaakibat na malaking responsibilidad, kailangan na nilang tulungan ang mundo ng mga tao upang umunlad. Sa seremonya, pinangalanan ng punong guro si Enlin bilang pinuno ng mga sugo, at ang bayani, taglay ang kanyang nakasanayang magandang kalooban, ay gumawa ng isang matapang na pangako. Sabi niya ay magdadala siya ng mga bagay mula sa mundo ng mga tao para sa lahat ng libre, kailangan lang nilang humingi. Sa madaling salita, bibilhin niya ang lahat mula sa gitna ng lahat ng kaligayahang ito, lumitaw ang pinuno na nakangiti at nagbalita. Siya at si Enlin ay bubuo ng kauna-unahang esports club sa mundong espiritual. Ang ideya ay simple, isang grupo na nakatuon sa paglalaro at pagre-relax, pagkakaroon ng kasiyahan at paglimot ng kaunti sa pasanin ng paglinang, basta maglaro lang at magpahinga. Lahat ay nasabik sa ideya at nagpasya na lumahok, ginagawang tagpuan ang bagong club para sa pinakamakapangyarihang mga estudyante,
ngunit gayon din sa pinakamasigasig sa akademya. At sa gayon, pagkatapos ng napakaraming away at kapalpakan, pagsasanay at mga espiritual na natutunan, ang ating bayani, si Enlin, sa wakas ay nakahanap ng kaunting balanse sa pagitan ng lakas, pagkakaibigan, at kaunting kasiyahan. Kinabukasan, ilang estudyante ang nagpakita sa pintuan ni Enlin, lahat ay nasa sabik at pumipila upang bumili ng mga produkto sa Shopee, mula sa simpleng damit at kakaibang pagkain hanggang sa walang silbing mga palamuti. Gusto ng lahat ng isang maliit na bahagi ng Shopee na dala niya. Ang dormitoryo ng bayani ay mukhang isang maliit na tindahang naglalakbay, at maging ang hack system ay binalaan siya na nagsisimula na siyang magbukas ng franchise nang hindi sinasadya. Samantala, ang lalaking iyon na sinalakay kasama ni Lihim na nakikipag-usap si Sholian sa pinakamalakas na estudyante, si Wang, ngunit sa tingin ko hindi siya ang pinakamalakas, dahil natalo siya kay Lin. Bueno, sa pag-uusap na ito, nagkomento ang makapangyarihang naglilinang na ang pagkapanalo ni Enlin ay hindi isang simpleng pagkakataon. Ayon sa kanya, ang pagkapanalo ng bayani ay nangangahulugang may isang magnanais na umupa kay Enlin upang pumunta sa mundo ng mga tao at tumupad ng isang mahalagang misyon. Sa pag-iisip pa lamang na si Enlin ang kumuha ng kanyang lugar bilang opisyal na mensahero ay nakapagpadama kay Han Kim ng pinaghalong inggit at pagkadismaya. Sinubukan niyang pigilan ang sarili, ngunit nagsimula siyang umiyak, nagdadalamhati sa kanyang kapalaran at sinasabi na nabigo siya sa mga Diyos. Sa mismong sandaling yun, lumitaw kay Enlin ang hack system, na may katangian itong robotikong tono, inaanunsyo na natanggap niya lang ang isang bagong titulo, ang titulong nagpapaluha sa kanyang mga kaaway. Bukod sa titulo, hulaan mo, nagkamit siya ng isa pang kakayahan. Oo, ang lalaki ay isang buong koleksyon ng mga kakayahan. Kakaiba ito, pinapaluhan ng lalaki ang kanyang kaaway at nakakuha na ng kahangahangang kakayahan. Matapos ang kahit papaano'y di pangkaraniwang sitwasyong ito, nagpasya si Enlin na maglaan ng oras para magpahinga at gumugol ng oras sa pagkakaroon ng kasiyahan kasama si Leo. At ito rito ang aking couple. Ang dalawa ay nagpalipas ng araw na tumatawa, naglalaro at nag-uusap, na nakakakuha ng atensyon ng lahat. Si Kuya Xiang, na kilala rin bilang pinakamabait na tao sa kwento, ay nakatingin mula sa malayo, nakangiti at iniisip kung gaano ka-espesyal ang kanyang kaibigan. Sa huli, nagawa niyang mapangiti ang matigas na si Leo, at yun ay isang bagay na hindi pa nakita ng sinuman noon. Si Zhao Yiliang, na nakamasid sa lahat mula sa gilid, ay nagsimulang makaramdam ng selos, ngunit hindi nagtagal ang katahimikan, at biglang lumitaw ang propesor na dalubhasa kay Leo sa hinaharap sa pintuan ni Enlin, sinasabing kailangan niyang kausapin ito tungkol sa isang napakahalagang bagay na mangyayari. Sa takot at pangamba sa maririnig na masamang hula, tumakas ang ating bida bago pa man niya marinig ang sasabihin ng matanda. Dahil sa kuryusidad, sinundan ni Zhao Yiliang ang propesor at tinanong kung anong hula ang balak niyang ibunyag kay Lin. Bamantong hininga ang matanda at nanatiling tahimik sa loob ng ilang segundo, at nagputol ang eksena bago pa man ibunyag ang sagot, ngunit huwag kang mag-alala, sasabihin ko sa iyo kung ano yun. Sa esensya, nalaman ni Zhao Yiliang na ang hulang ito ay nagsasangkot ng hindi mabilang na labanan at matitinding panganib sa landas ni Enlin, kaya nagpasya siyang ilihim ito upang hindi lang mabahala ang ating bida. At pagkatapos, sa sandaling tumawid ang grupo sa portal sa pagitan ng mga mundo, may hindi inaasahang nangyari. Nakuha ng isang misteryosong puwersa ang bayani, at si Zhao Yiliang ay nahila rin. Nang walang pag-aalinlangan, sumisid si Bro Shen pagkatapos nila, tumawid sa portal upang hindi iwanan ang kanyang mga kaibigan. Sinasabi ko sa inyo, talagang kahanga-hanga ang taong ito. Sa susunod na sandali, nagising si Enlin na nasa malayang pagkahulog, bumubulusok patungo sa lupa. Nagpakita ang hack system na nagpapanik, nagbabala na 500 metro na lang siya mula sa lupa, at sinasabi sa kanya na maghanda para sa nakamamatay na pagtama, desperado. Ginamit ng bayani ang kanyang kapangyarihan sa lupa upang lumikha, isang patong ng enerhiya sa ilalim ng kanyang mga paa, na nagpapagaan sa pagbagsak at, sa kabutihang palad, nakaligtas siya sa isang hibla ng buhok. Kaagad pagkatapos, lumitaw si Xiang na lumilipad, gamit ang kanyang mga banal na tanikala upang patatagin ang pagbaba at nagpakawala ng panggamot na salamangka sa kanyang kaibigan. Sa loob ng ilang segundo, si Enlin ay bumalik sa dati, ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal.
Biglang lumitaw ang isang babae na nakasakay sa isang ginintoang barko, humahawi sa kalangitan na parabang siya ay isang ang pangalan niya ay Lingling, at buong tiwala niyang pinapatakbo ang sasakyang panghimpapawid. Sumakay silang tatlo sa barko at sinimulan siyang sundan, habang si Xiang ay nasa sabik dahil sa loob siya ng isang totoong sasakyang panghimpapawid. Kung tutuusin, ito ay isang bagay na naririnig lamang nila sa mga alamat, at naiinis si Lin. Nagrereklamo na hindi siya makakabili ng kahit ano sa Shopee kung mananatili siya roon. Nang tanungin ng bayani kung bakit sila nasa barko, mayabang na sumagot si Lingling, sinasabing hindi siya may utang na paliwanag sa mga bagong dating sa espiritual na kaharian. Kinainisan ni Zhao Lian ang sagot, at uminit ang pagitan nilang dalawa. Nagpalitan sila ng galit na tingin at halos magsimulang mag-away mismo sa loob ng barko. Bago pa man lumaganap ang kaguluhan, ginamit ni Xiang ang kanyang banal na aura upang supalan ang kanilang mga espiritu ng pakikipaglaban. Lumilikha ng isang larangan ng kapayapaan na nagtatanggal ng anumang intensyon na lumaban. Nagulat si Lingling sa kilos, at nang tumingin siya sa mukha ni Xiang, agad siyang nahumaling dito. Pinupuri ang kanyang lakas at kagandahan, nag-cross ng mga braso si Zhao Lian, bumubuntong hininga ng may inis, ngunit natapos ang labanan ng mapayapa. Nang tila nalutas na ang lahat, lumakad si Lingling patungo sa pinto ng sasakyang panghimpapawid at hinayla ang isang lever. Kasabay ng matinding liwanag, inya-anunsyo niya na nakarating na sila sa kanilang patutunguhan. Nagsimulang bumukas ang lupa sa ibaba, ibinubunyag ang isang napakalaking lungsod, na puno ng mga ilaw, matataas na gusali, at lumulutang na tore. Ito ang muling isinilang na mundo ng mga mortal, ngayon ay punong-puno ng teknolohiya at pinaghalong espiritual na enerhiya. Ang lugar na kanilang dinaungan ay ang pinakamalaking istasyon ng spacebus sa mundo ng mga mortal. Isa itong napakalaking lugar, pagkababa pa lang nila ng sasakyan. Ang trio ay sinalubong ng isang napakasikat na babae, isang iginagalang at makapangyarihang celebrity na kilala ng lahat sa mundo ng tao. Ang pangalan niya ay Yuan, ang maalamat na mandirigma na naging simbolo ng lakas at kagandahan. Sa pagkakita sa babae ng personal, lubos na nabighani ang ating bayani at si Lin. Halos hindi makapagsalita, siya ang babae. Palagi niyang hinangaan, ang kanyang idolo mula pa sa espiritual na kaharian. Lumapit si Yuan na may tiwalang ngiti at ipinakilala ang sarili sa lahat. Pagkatapos niyon, ipinaliwanag niya ang dahilan kung bakit sila naruroon. Sila'y lahat ay ipinadala sa istasyong pangkalawakan na yun dahil ayaw na ng mga tao ng tulong mula sa espiritual na kaharian. Tensyonado ang sitwasyon, at ayon kay Yuan, ang bagong kagustuhan ng sangkatauhan ay ibalik ang mga sugo sa espiritual na kaharian sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi lang yun, galit na galit ang mga tao, sinasabing ang espiritual na kaharian ay nagpadala ng mga sagong napakahina upang kumatawan sa kanila. Habang sila'y nag-uusap, nagsimulang umalingaw-ngaw ang mga sirena sa buong istasyon, at isang pulang alerto. Lumilitaw sa mga panel, at umalingaw-ngaw ang tunog ng mga tama ng enerhiya sa mga pasilyo. Nang walang pag-aatubili, naghanda ang ating mga pangunahing karakter na lumaban at mag-alok ng tulong upang harapin ang mga kaaway na sumasalakay sa base. Ngunit bago sila makakilos, isa sa mga tao, isang lalaking may mataas na ranggo at madaling magalit, ay nagalit at sumigaw na bumalik agad ang mga sugo ng Diyos sa mundo ng espiritu. Pagkatapos noon, ay nagpakawala siya ng matinding pag-atake laban sa grupo. Si Human Xiang, na may mabilis na reaksyon, ay humakbang sa harap at pinrotektahan ang lahat gamit ang isang espiritual na balakid, na sumalo sa impact. Nang hampas, matapos harangin ang atake, mariing tinitigan ni Xiang ang tao at hinamon ito sa isang patas na laban, determinado siyang patunayan na hindi mahina ang mga mensahero gaya ng iniisip ng lahat. Sa sandaling yun, sinuri ng hack system ang sitwasyon at ipinakita kay Enlin ang mabilis na ulat. Minamaliit ng kalaban ang gumagamit, at 87% ang tsansa ng pagkapanalo kung gagamit ng sorpresang atake. Narinig ito, humakbang pasulong ang ating bayani at hiniling kay Xiang na hayaan siyang lumaban sa kanyang lugar. Nag-atubili si Xiang sandali ngunit nagpasya siyang pagkatiwalaan nito. Umatras siya, iniiwan ang entablado na libre para sa ating bayani. Gayunpaman, bago magsimula ang laban, ang anak ng nagngingit-ngit na tao, si Linlin, tumatalon sa larangan ng digmaan. Galit na galit, dumiretso siya kay Enlin, nagpapakawala ng sunod-sunod na mabilis na atake.
Sa simula tila nabibigatan ng ating binata sa kanya, ngunit unti-unti ay napagtanto ng lahat na walang epekto ang kanyang mga suntok. Habang sinusubukan niya ang lahat, inaaktiba ni Enlin ang kanyang makalangit na portal, kalmadong umiiwas. Pagkatapos nito, lubusan niyang binaliwala ang dalaga. Ginagamit niya ang kanyang teknik at nagte-teleport sa likod ng ama ng dalaga para maghatid ng isang nakakagulat at matinding pag-atake. Halos wala ng oras ang lalaki para makakilos, tatama ang suntok. Buong lakas, ngunit sa huling segundo ay hamarang si Yuan at hinaranggan ang atake gamit ang kanyang palad, kumalat ang enerhiya at yumanig ang lupa sa impact. Na may seryosong tingin, nagpa siya si Yuan na personal na subukan ang kapangyarihan ni Enlin. Inihayag niya na kung makayanan niya ang isang espiritual na atake mula sa kanya, opisyal na tatanggapin ng lahat ng tao ang mga sugo ng Diyos bilang mga kaalyado. Ngunit bago pa niya matapos ang pagbitiw ng atake, sinubukan siyang atakihin muli ng nagwawalang si Linlin at nauwi sa pagkasama sa alon ng enerhiya kasama niya. Sa kabutihang palad, ang ating bayani ay sapat ng malakas upang malampasan ang antas ng kapangyarihan at nagpapagana ng kakayahan na nagpapairal ng kanyang kalooban higit sa iba. Ang lakas ng atake at pinuprotektahan pa niya si Linlin sa proseso. Ang tanging epekto ng kakayahang ito ay nauuwi sa pagkawala ni Enlin ng bahagi ng kanyang lakas sa tuwing ginagamit niya ito ng paulit-ulit sa isang target, ngunit sa sandaling iyon, sulit ito. Dahil doon, lahat ng nasa istasyon ay nakakaramdam ng pagka-pressure, at ang mga tao, na dati ay naghihinala, sa wakas ay tinanggap ang mga sugo ng Diyos bilang mga lehitimong mandirigma na karapat-dapat igalang. Ang ama ni Linlin, na ngayoy mas kalmado, ay nasa sabik pa nga at nagpas siyang ilagay ang sariling anak sa isang magkasanib na misyon kasama si Enlin, na naniniwalang matutulungan niya itong maging mas matanda at mas maunawaan ang tunay na paglinang. Matapos nito, inabisuhan ng hack system ang bayani ng isang hindi inaasahang bonus, dahil nagawa niyang gawing kaalyado ang mga kaaway. Ngayon ay na-unlock na niya ang kakayahang walang limitasyong paningin. Ang bagong kapangyarihang ito ay nagbibigay daan kay Enlin na makita ang lampas sa anumang bagay, kasama na ang kasuutan, at natural lamang na lubos siyang napahiya sa epekto nito. Maya-maya, na-teleport ang grupo sa kanilang at sa panahon ng paglalakbay, ipinaliwanag ni Linlin na ang kanilang layunin ay suriin ang mga katangian at antas ng lakas ng mga kalaban. Ayaw nilang agad silang tapusin. Samantala, pabalik sa istasyon, nagsimulang mag-alala sina Sholan at Sheng sa bayani at humingi ng pahintulot na sumali sa labanan. Sa larangan ng misyon, mag-isang sumusulong si Enlin sa gitna ng makamandag at siksik na ulap, ngunit ang kapangyarihan sa lupa na kanyang kinokontrol ay nagpapawalang bisa sa anumang uri ng lason, hindi kapani-pani walang napakalakas, kaya nagpapatuloy siya ng walang kahirapan. Matapos makalayo ng sapat, bumalik siya at hinayla si Linlin palayo sa usok, dinala siya sa isang ligtas na lugar sa gitna ng mga bato, habang sila ay nagtatago, at tumingin si Lin patungo sa horizon at sinasabing may 4 na napakalakas na kaaway na naghihintay sa kanila sa unahan. Bigla, ang mga tunog ng hiyawan ay nagsimulang umalingaw-ngaw. Ang mga kaaway ay lumilitaw na nagkakandatuto, umiiyak, at dumadaing sa kawalan ng pag-asa. Ang ating bida ay nakatingin ng nasisiyahan, na may bahagyang ngiti, at ipinapaliwanag na gumamit siya ng kapangyarihang ilusyon at ngayon ay lahat sila ay dumaranas ng depresyon at pagtatae. Samantala, sa kabilang panig ng screen, patuloy na iginigiit ni Sholan na ipadala bilang dagdag puwersa sa labanan. Nagmamakaawa siya sa mga superior na tao na hayaan siyang tulungan si Enlin, ngunit hindi ito tinatanggap ng matitigas ang ulo at mapagmataas na mga tao. Ayon sa kanila, tanging si Enlin lang ang nagpakita ng sapat na lakas upang harapin ang mga kaaway, at dahil doon, nagpasya silang ipadala ang kanilang pinagkakatiwalaang mandirigmang tao sa halip na magpadala pa ng mga espiritual na mensahero. Ngunit hindi sumusuko si Sholan. Gusto niyang manalo sa pamamagitan ng pagpupursige. Ang pagpupursigeng ito ay nagdulot ng pagkayamot sa lahat, at dahil sa kawalan ng pasensya, sila ay lumusob, bago pa mangyari ang pinakamasama. Lumitaw si Sheng, nakialam gamit ang kanyang banal na aura, nang makita niya kung gaano nag-aalala si Sholan. Nagpasya siyang salungatin ang desisyon ng mga tao, at sinabing susundan niya si Enlin anuman ang mangyari, kahit walang pahintulot. Sa huli, nagawa ng dalawa na makatakas at umalis upang tulungan ang kanilang kaibigan, habang nagsisimulang tumunog ang mga alarma ng base ng tao,
na nagpapahiwatig ng isang bagong banta. Ang nangyayari ay ilang madidilim na nilalang ang patungo sa mundo ng mga mortal sa pamamagitan ng madidilim na portal at sinisira ang mga mahiwagang harang na dapat ay hindi malalampasan. Dahil dito, ang mga taong nanatili ay kailangang maghiwa-hiwalay, lumalaban sa maraming larangan ng digmaan ng sabay-sabay sa pagtatangka na pigilan ang pagsalakay. Sa isa sa mga labanang ito, isang mausisang taong extra ang sumusubok na sumilip sa isa sa mga portal, ngunit sa sandaling ipasok niya ang kanyang ulo sa loob, siya ay tinamaan ng isang bagay na hindi natin nakikita. Ang misteryosong puwersang ito, sinira ang hadlang sa pagitan ng mga mundo at pumaloob sa base ng may malakas na pagbagsak. Mula sa loob ng portal, lumabas ang isang napakagandang maliit na demonyong babae, na may kurbang sungay, itim na pakpak, at napakalakas na presensya na tila nagyelo ang hangin sa paligid niya. Madali niyang tinalo ang lahat sa lugar at, pagkatapos ng mga pangyayari, gumalaw patungo sa isang tiyak na espesyal na target. Bumalik sa larangan ng digmaan, sa wakas ay muling nagkasama sina Enlin, Sheng, at Sholan. Ang maalamat na trio na ito ay tumayo ng magkatabi, handang magbigay ng malakas na suporta laban sa kaaway na demonyo. Habang naghahanda sila, nakakuha si Enlin ng isang apurahang mensahe. Ipinaalam sa kanya na tuluyang nawala ng kontak ang base sa labas ng mundo. Nabatid ng lahat na mas malala ang sitwasyon kaysa sa kanilang inakala, kaya nagpasya silang talunin ang kasalukuyang kalaban ng mabilis hanggat maaari, at pagkatapos ay umalis upang lutasin kung anuman ang nangyayari sa istasyon. Bigla, nakaramdam si Enlin ng kakaibang presensya sa likuran niya, at bago pa siya makakilos, napalibutan siya ng mga kalaban. Hinawakan siya at iniangat ng mataas sa ere. Paulit-ulit siyang sinaktan ng pinagsamang atake hanggang sa mawalan siya ng malay sa ere dahil sa dami ng tinamong tama. Si Sheng, nang makita ang matalik niyang kaibigan na inilalayo, ay desperadong tumakbo upang iligtas siya. Ngunit sa kalagitnaan ng daan, lumitaw ang babaeng demonyo, humaharang sa daan. Siyempre, napakalakas ng mandirigmang mahaba ang buhok, at sa loob lang ng ilang segundo ay mabilis niyang dinaig ang kalaban. Binuksan ang daan at lumundag upang seluhin si Enlin bago pa ito bumagsak sa lupa. Gayunpaman, na-realize niya na hindi niya kakayanin ng mag-isa, at sa sandaling iyon ay tumakbo si Sholan upang tulungan siya, iniabot ang mga kamay upang subukang seluhin ang katawan ng ating bayani. Ngunit bago pa niya maabot ang kanyang kaibigan, nagpakawala ang kalaban ng sinag ng enerhiya ng direkta sa kanya. Direktang tumama sa kanyang ulo at nagpatilapon sa kanya sa lupa. Nang makita ang bayaning bumagsak, sinubukan ni Linlin. Upang mag-react, sumugod sa kaaway ng buong lakas, ngunit madali siyang natalo. Nagsimulang tumawa ang kontrabida, kumpiyansa sa tagumpay, hanggang sa biglang lumitaw si Sheng, binagsak ang nakamaskarang kaaway sa lupa sa isang matinding tama, at pagkatapos ay hinarap niya ang tatlo pang kaaway ng mag-isa. Samantala, si Sholan ay nasa isang matinding laban sa isang dalagang demonyo na hindi tumitigil sa pagsigaw. Ngunit lumala ang sitwasyon nang mapagtanto ng dalagang demonyo na buhay pa si Enlin, kaya nagbago siya ng pokus at sumugod patungo sa kanya upang tapusin na ang buhay nito. At pagkatapos ay may nangyaring hindi kapani-paniwala. Kahit walang malay, ang ating bida ay nagsimulang bamulong ng mga sinaunang salita, isang pambihirang pamamaraan. Agad na nagbago ang enerhiya sa paligid niya, at niyanig ang buong lupa. Bigla, bumagsak ang apat na kaaway, natalo ng isang di nakikitang puwersa, at dahan-daang idinilat ni Lin ang kanyang mga mata. Isang itim na portal ang bumukas sa likuran niya. 2 aninong kamay ang lumabas mula sa portal at hila siya papasok. Dinadala siya sa isang madilim at tahimik na lugar. Sa loob ng lugar na iyon, muling nawala ng malay ang bida. Ngunit lumitaw ang hack system na sumisigaw sa kanyang isip at ginaisang siya sa pamamagitan ng matinding lakas. Pagkagising niya, binalaan siya ng system na nasa matinding panganib siya. At nag-aalok ng bagong daya upang malampasan ang sitwasyon. Tuwang-tuwa sa ideya ng muling paglabag sa mga patakaran, at tinatanggap ni Lin ang hamon, ang kanyang daliri ay nagsisimulang lumiwanag ng matindi. At inutusan siya ng sistema na sumigaw at magbago upang maging isang bagay na kayang mabuhay sa madilim na lugar na iyon. Samantala, sa labas, si Sholan ay desperado, umiiyak at sumisigaw ng kanyang pangalan. Sa gitna ng kaguluhan, siya ay tinamaan at nauwi sa pagkatanggal mula sa laban. Ngunit bago bumagsak, pinuprotektahan ni Shang ang field at pinipigilan ang natitirang mga kaaway.
Matapos mailigtas, nakikita ni Sholan ang pagsasara ng portal. At sa huling pagtatangka na maibalik si Lin, nagtatawag siya ng isang higanteng espada na nagliliyab at inihahagis ito sa portal. Sa sandaling yun, lumingon ang dalagang demonyo, ramdam ang kaguluhan sa enerhiya, at sa sandaling ginawa niya yon, at ang pagbabagong anyo ni Lin ay nagsimulang magningning ng mas maliwanag kaysa araw. Ngunit salungat sa inaasahan ng lahat, hindi siya nagbabagong anyo. Sa halip, tinawag niya ang kanyang kaibigan, si Leo. Ang kanyang paglitaw ay napakabilis na tila huminto ang oras, at sa isang galaw, lumabas si Leo sa portal at pinagyelo ang lahat ng kalaban sa loob lamang ng ilang segundo. Pagkatapos nyon, nag-teleport siya sa pangunahing tauhan sa loob ng portal, at lahat ay nangyayari ng napakabilis na kahit si Shang ay hindi makasabay sa kanyang mga galaw. Sa pagtanggap ng pasasalamat ng grupo, si Leo ay nanatiling seryoso ang mukha, at sinabi na nagsisimula pa lamang ang mga problema. Sa sandaling sabihin niya yun, ang babaeng demonyo ay lumitaw sa harap nila, naglalakad ng dahan-dahan diretso patungo sa grupo, na may ngiting nangangako ng simula ng isang bagong digmaan. Sa pagkakita sa babaeng demonyo sa harap nila, sinubukan ng ating mga pangunahing tauhan na makipagnegosasyon. Matatag na hiniling ng apat sa kanya na pakawalan ng mga bihag at sumuko, sinusubukang iwasan ang isang ganap na digmaan sa pagitan. Ang mga mundo, ngunit ang may sungay ay walang pakialam, at tuluyang binaliwala ang babala. Sa tinging puno ng kayabangan, binuksan niya ang isang madilim na portal at sinubukang tapusin si Leo. Inilunsad sa kanya ang isang mapaminsalang atake ng espiritual na enerhiya. Sa kaparehong sandali, may hindi inaasahang nangyari. Isang pulang bulaklak ang sumibol mula sa ulo ni Lin, nagliliyab sa liwanag, at mula sa loob ng bulaklak, lumabas ang sagradong mahika at sumabog palabas, tumama sa kamay ng kaaway at pinilit siyang umatras. Doon lang napagtanto ni Lin na nakatanggap siya ng isa pang bagong teknik. Si Leo, na halos matalo, nagiging lubos na galit, puno ng puot, siya ay sumugod sa kaaway na may sungay at nagawa niyang mahablat ang ilang balahibo mula sa pakpak ng kalaban, ngunit hindi pa rin ito sapat upang talunin siya. At sa pagkaunawa na baka matalo siya sa mga bayani, ang dalagang demonyong may sungay ay nagpasya na gumamit ng matinding paraan, sinipsip niya ang enerhiya ng mga kultibador na kanyang hawak, dinadaloy ang lahat ng kanilang lakas buhay upang madagdagan ang kanyang kapangyarihan. Sa naipong enerhiyang ito, ipinatawag ng kalaban ng isang napakalaking banal na sandata, isang gintong espada na may sinaunang mga rune. Ang kapangyarihan ng sandata ay napakalakas kaya kahit ang hack system ay naglabas ng alerto sa Lin's isip. Ang espadang ito ay may kapangyarihang baliwalain ang mga batas ng universo at agad siyang puksain. Maaari pa nitong burahin ang sistema ng hack. Nang marinig ito, bumilis ang tibok ng puso ng ating bayani, at ang kaaway na may sungay, na ngayoy batid ang panganib na dala ni Lin, ay ibinaling ang kanyang atake ng direkta rito. Sa pamamagitan ng mga espiritual na salamangka, napasailalim niya si Lin at naglunsad ng sunod-sunod na matitinding atake. Sinubukan siyang tulungan ng kanyang mga kaibigan, ngunit nawalan silang lahat ng kanilang espiritual na kapangyarihan, dahil sabay-sabay na ginagamit ng kaaway ang ilang banal na sandata. Gayunpaman, ang labis na kapangyarihang ito ay may kapalit. Sa paggamit ng gayon, sabay-sabay na maraming armas, ang babaeng demonyo ay nagsisimulang mawala ng malay. Bago mawala ng ulirat, bumubulong siya sa isang baluktot na boses na inutusan siyang alisin ang lahat ng hindi kabilang sa mundong ito. Sa kritikal na sandaling ito, ang hack system ay lumitaw sa harap ng bayani at nag-aalok sa kanya ng isang mapilit na pagpipilian. Ito ay karaniwang isang espesyal na alok, isang ganap na kapangyarihan kapalit ng isang kalima ng buhay ng ating bayani. Nang walang pag-aatubili, tinanggap ni Lin, dahil ang isang kalima na mas kaunti ay mas mabuti pa rin kaysa sa pagkawala ng kanyang buong buhay. Ngunit pagkatapos tanggapin, isang maliit na diwata ang lumitaw sa harap ng siya at sinasabi sa nanginginig na boses na hindi niya sana ginawa iyon. Sa pagtatatak ng kontrata, pumapasok ang bayani sa isang espiritual na karagatan at humaharap sa tunay na espiritu ng sistema ng hack. Ipinakikilala niya ang sarili bilang si Tina, isang sinaunang nilalang na nagbubunyag ng katotohanan sa likod ng lahat. At nakikita ni Lin sa loob ng sarili niyang kamalayan na pinuputol ng espada ng babaeng may sungay ang koneksyon sa pagitan niya at ni Tina, na nagdudulot ng sakit sa kanilang dalawa.
Habang kumakalat ang kaguluhan sa labas, at walang magawang nanunood ang mga kaibigan ni Lin, hindi makakilos, tinatanong nila sa kanilang sarili kung anong Diyos ang nagawa niyang saktan upang maging ang target ng labis na pagdurusa. Ang munting batang demonyo ay nagpatawag ng isang kalamidad, isang mapanirang puwersa na nagbabantang wasakin ang lahat. Mga tao, mensahero, kultibador, walang makakatakas. Pagbalik kina at Lin, ipinaliwanag ni Tina na sa malayong hinaharap, isang mas matinding kalamidad ang sumire sa lahat ng mahal niya, kasama na si Atlin mismo, at sa paggamit ng lahat ng kanyang kapangyarihan, siya ay bumalik at naging isang espiritu ng sistema, na may iisang layunin na sanayin si Lin upang baguhin ang hinaharap. At sa wakas ay nauunawaan ni Lin, sa tuwing tinulungan siya ng sistema, pinigilan siyang mamatay. Nagpatawa sa kanya, siya yun, si Tina ay laging nasa tabi niya at bumalik ang mga alaala. Umiagos ang luha sa mukha ng ating bayani at si Tina, na nanghihina na, ay iniaalok ang natitira niyang kapangyarihan upang maharap niya ang kalamidad sa labas. At tumanggi si Lin, sinabi niyang ayaw na niyang mahiwalay pa sa kanya muli. Pagkatapos ay nagyakapan sila sa loob ng karagatang espiritual at nangako ang bayani na poprotektahan niya ang kanyang leg-asya. Pagkatapos nyon, inaktibo niya ang teknik ng daliri na naghahati sa langit. Sa katawa-tawang pangalang yon, pinaghiwa-hiwalay niya ang lahat ng nasa paligid, bigla, at nagising si Lin at labas, lahat ay wasak, bumagsak ang kanyang mga kaibigan, madilim ang langit, at ang kapahamakan ay nakabitin sa itaas nila. Lumitaw si Tina sa harap niya na may ngiti, sinasagot ang kanyang unang tanong. Pinawi niya ngunit hanggat umiiral ito, lilito ang iba. Nagpalitan sila ng tingin, nagpasya silang kumilos bilang iisang nilalang. Bumalik si Tina sa loob niya, pinag-isa ang kanilang mga kaluluwa, at pagkatapos ay muling inaktibo ni Lin ang mahika ng pagbabago. Sa pagkakataong ito ay kinilala siya ng mga banal na sandata na dating sumusunod sa babaeng may sungay. Sa ilalim ng gabay ni Tina, sinimulan ng ating bayani na gamitin ang mismong mga sandatang yun laban sa pormasyong demonyo. Sinira ang mga selyong nagpapanatili sa kalamidad, sumusulong siya sa gitna ng pagkawasak, itinataas ang banal na espada. Sa utos ni Tina, bumibitaw siya ng atake na kayang hatiin ang kalangitan sa dalawa. Ang impact ay napakalakas kaya nagising ang maliit na batang demonyo, nakita ang tagpo ng may takot, at nawalan muli ng malay. Sa isang kisap mata, nawasak ang kalamidad at muling bumalik sa asul ang kalangitan. Nagpakita si Tina sa huling pagkakataon sa harap ni Lin. Unti-unting naglalaho ang kanyang katawang enerhiya, at sa mahinaong boses ay sinabi niya sa kanya na pumunta sa espiritual na kaharian at kalabanin siya sa realidad na ito. Umiiyak, at sinubukan ni Lin na hawakan siya, ngunit unti-unti siyang naglaho, nag-iiwan lamang ng lumulutang na ilaw sa hangin. Pagkatapos noon, mayroon tayong isang tahimik na epilogo, kung saan nasagip ang mga tagapagsanay ng tao, naglibot ang mga bayani sa mundo ng mga mortal, at ngayon ay hawak ni Lin ang tatlong banal na sandata na kailangan niyang matutunang kontrolin ng mag-isa. Dahil sa kanyang mga nagawa, siya ay ipinagdiriwang bilang isang dakilang bayani, pinupuri ng lahat, ngunit hindi siya ngumingiti, dahil sa kaibuturan ng kanyang puso alam niya na mula ngayon kailangan niyang maging sapat sa pagkakataong ito nang hindi umaasa sa kanyang hack system. Matapos ang lahat ng mga pangyayaring ito, nagbago ang pokus ng kwento. At sinisimulan nating sundan ang buhay ng isang misteryosong babae na may puting buhok. Sa loob ng 1,000 taon, nilinang niya ang kanyang espiritual na lakas sa pamamagitan ng sining. Iba ang babaeng ito sa ibang mga naglilinang. Sa halip na mga labanan o pisikal na pagsasanay, hinahanap niya ang balanse sa pamamagitan ng musika. Nagpipinta at nagme-meditate din siya, ginagawang paraan ng sining mismo upang marating ang kabanalan. Matapos ang 1,000 taon ng walang patid na paglilinang, sa wakas ay nakamit niya ang kapangyarihang kailangan upang maging isang diyosa, ngunit nakakagulat na nagpasya siyang maghintay pa ng isa pang maliit na taon bago umakyat. Sabi niya na siya ay nais maging diyosa kapag sumagad ang digmaan sa pagitan ng mga nilalang. Naniniwala siya na kapag namayani ang kaguluhan sa lahat ng mundo, ang kanyang banal na presensya ay magkakaroon ng mas malaking layunin, iyon ay ang pagpapanumbalik ng balanse. Makalipas ang ilang sandali, nagbago ang eksena at nakita natin ang isang napakalaking demonyo. Seryoso siyang nakikipaglaban sa isa sa 5 pinakamakapangyarihang Diyos na umiiral. Hindi nag-iisa ang demonyong ito.
Inuutusan niya ang isang dambuhalang hukbo na binubuo hindi lang ng mga demonyo, kundi pati na rin ng iba pang lahi na nagtaksil sa kanilang sariling uri kapalit ng kapangyarihan. Lalo lang tumindi ang tensyon nang tuluyang mapuko ng demonyo ang Diyos. Hanggang sa puntong galit na siya. Naghanda ang dalawa upang simulan ang isang labanan na kayang yumanig sa buong mundo, ngunit sa mismong sandaling magsisimula na ang pagtutuos. Lumitaw ang babaeng may puting buhok, na may kalmado at nakakapanindig balahibong aura. Pumagitna siya sa kanilang dalawa at idineklara na siya ang magiging bagong Diyos. Umuugong ang kanyang boses sa kalawakan at nagbukas ang mga pagdududa na may gintong kidlat. Inanunsyo niya sa harap ng lahat na makikipag-isa siya sa kanyang ama, ang mismong Diyos na malapit ng labanan ang demonyo. Pagkatapos, sa harap ng kalangitan, sinimulan niya ang kanyang banal na pagbabago, ngunit may nagkamali. Sa ilang misteryosong dahilan, tumatanggi ang langit na tanggapin siya. Ang banal na kidlat na sana'y nagbasbas sa kanya ay basta na lamang kumalat at ang ritual ay sapilitang nahinto. Katahimikan ang bamalat sa larangan ng digmaan at ang Diyos ay medyo nalilito na sinusubukang intindihin kung ano ang nangyari. Ngunit bago pa siya makareakto, nagsimulang tumawa ang demonyo. Sa isang mapanuksong tono, nagmungkahi siya ng isang kasunduan. Sa loob ng 3 araw, muli silang magtatagpo sa parang ng mga bumagsak na bituin. Doon, makikita nila kung sino ang tunay na karapat-dapat tawaging Diyos. Dahil sa pagmamalaki, tinanggap ng Diyos ang hamon. Ipinangako niya na sa loob ng 3 araw ay sasapit ang banal na katarungan sa demonyo at sa kanyang buong hukbo. Ngunit hindi niya alam na ang lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking plano at hindi mo dapat bigyan ng oras si Batman para maghanda. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari. Ang demonyo ay sumusunod lamang sa utos ng isang madilim na tungkod, isang sinaunang artepakto na tila may sariling kamalayan. Ang tunay na layunin ng plano ay hindi ang labanan, kundi ang ilayo ang Diyos mula sa kanyang nasasakupan. Nang ang Diyos ay nasa labas ng kanyang teritoryo, iniutos ng tungkod sa hukbong demonyo na lusubin ang sagradong rehiyon upang nakawin ang nakatagong banal na kayamanan. At hindi nagtatapos doon. Ang tungkod ay nagbigay pa ng isang direktang utos sa demonyo. Sa loob ng 3 araw na iyon, dapat niyang alisin ang lahat ng estudyante ng Magic Academy. Wala dapat matira sa kanila. Ang hukbong demonyo ay umugang sa pagsunod, nagmamarcha para isakatuparan ang kanilang plano. Pagkatapos, lumipat ang eksena at nakita natin si Lynn, ganap na payapa, natutulog ng mahimbing sa kanyang kama. Napakalakas ng tunog ng alarm clock sa tabi niya at ang matinong bayaning yun na humaharap sa lahat, gumagawa ng maraming bagay, ay naroon ngayon na tumutulo ang laway sa unan, ganap na walang kamalayan sa digmaang malapit ng mangyari. At pagkatapos ay nagising si Lynn, na magulo ang buhok at ang mukha ng isang taong natulog ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 araw. Pagdilat niya ng mata, may naalala siya. Mahalaga, ang sistemang panghak ay hindi na makakatulong sa kanya. Ngayon kailangan niyang harapin ang mundo gamit ang sarili niyang lakas, nang walang anumang dayang galing sa Diyos. Habang bumabangon siya, ang asong si Debay, na nakahilata sa sahig sa tabi niya, ay binuksan ang bibig nito at nagsabi ng isang walang kwentang linya. Sabi niya, may amoy babae sa hangin at posible pa itong malasahan. At nagising si Lynn na nagulat at nagsimulang magsalita ng kung ano-anong kalokohan ng aso. Inilarawan nito ang mga amoy babae na para bang isa siyang some liar, nang walang pag-aalinlangan, at kinuha ni Lynn ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-record ng lahat para gamitin bilang ebidensya mamaya. Hindi tanga si Debay at, para makaganti, sinimulan niyang tanungin si Lynn ng mga kaina-hinalang katanungan, na ikinagulat ng bida dahil sa mga sagot na kinuha sa labas ng konteksto. Ang resulta ay nirecord din ng aso ang nakakabigat na audio, na nag-iwan kay Lynn sa isang mahirap na sitwasyon. Nagsimula na ang away at nagkagulo sila doon mismo sa dormitoryo, sinisira ang mga upuan, kama, at maging ang salamin. Sa gitna ng kaguluhang ito, umalingaw-ngaw ang anunsyo sa buong paaralan. Inanunsyo ng punong guro na isang kakaibang biyahe ang magaganap, isang uri ng espiritual na ekspedisyon. Ang mga estudyante ay makapagdadala lamang ng iilang bagay para sa proteksyon o paglilibang. Matapos marinig ito, si Lynn ay nagsimulang mag-isip kung ano ang dadalhin, at ang unang ideya ay, halata, ang kanyang mga banal na sandata, ngunit dahil hindi pa rin siya sinusunod ng maayos na mga ito, nag-alinlangan siya,
naiisip ang kaguluhan na may dudulot nito kung sakaling isa sa mga ito ang magpasya na umatake sa kanya sa gitna ng paglipad. Kaya nagbago ang kanyang isip at nagpasyang magdala ng regalo para kay Liu, dahil gusto niya itong pasalamatan sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Sa pag-uusap, si Liu, gaya ng dati, ay napaka-elegante. Sinabi sa ating bayani na itago ang pambabaeng kasuutan na kanyang natanggap. Ipinapaliwanag na sa kabila ng itsura nito, ang kasuutan ay may napakataas na depensang espiritual, at si Lin, na labis na nahihiya, ay tinanggap ang regalo, at naglaro sila ng magkasama. Sa unang pagkakataon, tinalo ni Liu si Lin, na siyang nagpasikat sa kanya ng husto, at ang bayani ay nalungkot. Nang tangkain niyang umalis, hinawakan ni Liu ang kanyang kamay at pinuno ang singsing na ibinigay niya rito ng sarili niyang mahikang enerhiya. Sinabi niya na kung may mangyari, magagawa niyang ipatawag agad siya gamit agad pagkatapos nito, dahil hindi tinanggap ni Liu ang kanyang regalo, at sinubukan ni Lin na ibigay ang kasuutan kay Zhao Yu. Pero tumatanggi rin siya, dahil natagpuan niyang medyo kakaiba ang lahat ng ito, hindi na niya alam ang gagawin, sinubukan niyang ialok ang kanyang kasuutan kay Shang. Sa gulat ng lahat, sinabi niyang matagal na siyang huminto sa pagiging mapanghusga, at kung yun ang estilo ni Lin, dapat maging siya lang, at halos matamba pa atras si Lin sa sagot, ngunit seryoso si Shang. Ayon sa kanya, ang espiritual na pag-unlad ay nangangahulugan din ng pagtanggap sa kung sino ka, at nang bumalik sa silid, lubhang malalim ang iniisip ng ating bayani. Sa harap ng salamin, hawak niya ang kasuutan at nagsimulang isipin ang kanyang sarili na suot yun. Biglang pumasok ang aso sa kwarto at nakita ang eksena, at sinubukan pa ni Lin na magpaliwanag, sinasabing ang lahat ay isang hindi pagkakaunawaan. Ngunit isang pulang bulaklak ang sumibol sa kanyang ulo at nagsimulang magpakita ng ilusyon niya na sumasayaw suot ang damit, doon mismo sa ere. Bumagsak si Debay sa sahig sa sobrang tawa, at si Lin, na lubos na nahihiya, ay sumumpa na ibibigay niya ang damit sa sinumang babae. Kinabukasan, pumunta siya sa pinto ni Zhao Yulan, buo ang loob. Ngunit bago pa siya makipag-usap dito, lumitaw si Liu at nahuli ang bayani na nagsasanay ng mga linya para ibigay ang regalo. Ngumiti siya at sinabihan siya na maging tapat kay Zhao Yulan, dahil maiintindihan ng kaibigan niya. Ngunit sa halip na sumunod sa payo, at nagsinungaling si Lin at sinabing ang regalo ay isang bagay na napaka-espesyal at mahiwagang, at hindi niya ito matanggihan, si Zhao Yulan, naghihinala, ay nagtanong kung ang damit ay isinumpa, at mariin itong itinanggi ni Lin. Ngunit sa mismong sandaling yon, muling lumitaw ang pulang bulaklak, ipinapakita kay Zhao Yulan ang ginawa niya sa damit sa harap ng salamin. Namula ang dalaga sa galit at kahihiyan, ngunit sa huli ay tinanggap din niya ang regalo. Nang isuot niya ang kasuutan, isang madilim na enerhiya ang nagsimulang damaloy sa kanyang katawan, at nadama ng lahat ang kapangyarihang nanggagaling. Sa totoo lang, ang kasuutang ito ay isang mataas na antas ng espiritual na relikya, at ang enerhiya ay napakatindi kaya agad na umakyat si Zhao Yulan ng isang antas ng paglilinang, at si Lin, nang mapagtanto na napaka-espesyal ng kasuutan, sinubukan niyang makipag-ayos, dahil napakalakas ng kasuutang ito, nais niya itong hiramin ng kaunti lamang. Galit na galit si Zhao Yulan at nais siyang paluin, ngunit naantala siya ng isang mensahe, malapit nang lumipad ang lumilipad na espada, at nang hindi nag-aaksaya ng oras, binuhay ni Zhao Yulan ang kanyang bagong pakpak at hinawakan si Lin, habang lumilipad patungo sa dambuhalang lumilipad na espada. Pagkatapos ay nakita natin ang base ng akademya, kung saan ang guro, ngayon ay may banal na aura, inaaktiba ang paglipad. Ipinaliwanag niya na ang tunay na layunin ng paglalakbay na ito ay dalhin ang mga mag-aaral upang makita ang mga resulta ng digmaan sa pagitan ng mga Diyos. Ang malaking espada ay nagsisimulang lumiwanag at 12 ng mga cultivator ang sumakay dito, handa para sa paglalakbay. Nang lumitaw si Lin at si Zhao Yulan na lumulutang ng magkatabi, lahat ng mga mag-aaral ay nagsimulang sumigaw sa tuwa, binabati ang elemental na ngayon ay naglalakbay sa piling ng mga Diyos na immortal. Gayunpaman, habang nagdiriwang ang lahat, nagsimulang mawala ng kontrol si Zhao Yulan sa kanyang bagong pakpak. Ang espiritual na mga balahibo ay kamakawi ng alanganin, at ang enerhiyang umaagos mula sa kanila ay lubos na nawala ng balanse, na nagpalipad sa kanya ng pasikot-sikot na parang kalapati, at si Lin, desperado, ay nagtangkang tumulong, ngunit ang malakas na ihip ng hangin mula sa bilis ng lumilipad na espada ay halos tinangay ang kanyang buhok. Sa gitna ng kaguluhan, pinanood ng guro ang lahat mula sa malayo,
at naalala ang isang pag-uusap niya sa matandang iyon na nakakita sa hinaharap. Sa pag-uusap na iyon, nilinaw ng manghuhula na ang paglalakbay na ito ay magiging mapanganib at ang lahat ay mangyayari dahil kay Lin. Nang maalala ito, namutla ang mukha ng guro at, nang walang pag-aalinlangan, siya ay pinabilis ang lumilipad na espada hanggang sa sukdulan, sinusubukang makaalis doon bago pa mangyari ang pinakamasama. Ngunit habang ginagawa niya yon, si Zhao Yulan, kasama ang kanyang hindi makontrol na mga pakpak, ay iniisip ang isang bagay na lubos na naiiba. Sa totoo lang, gusto niyang sadyang hindi makasama sa paglalakbay, para lang magkaroon ng sandali kasama si Lin. Ngunit hindi ito pinahintulutan ng kapalaran, at sa mismong sandaling huminto siya sa paggalaw, isang kislap ang lumitaw sa likuran nila. Ito ang maalamat na si Wang, ang pinakamakapangyarihang estudyante sa akademya, ang dating pinakamakapangyarihan, dahil si Lin na ang kumuha ng posisyon na iyon. Huli rin siya para sa paglalakbay, at nang makita si Lin kasama si Zhao Yulan. Naalala ni Wang na may utang siyang pabor sa bayani, dahil nailigtas ng binata ang mundo at mag-isang natalo ang kapahamakan, kaya, na may nakangiting pagpapas siya, nagpasya siyang tulungan silang maabot ang espada. Kinolekta niya ang lahat ng kanyang banal na kapangyarihan, kapangyarihang sapat upang hatiin ang isang bundok. Ibinigay niya ang pinakamalakas na tulak ng kanyang buhay, itinulak sina Lin at Zhao Yulan patungo sa lumilipad na espada. Ang tulak ay napakalakas kaya't si Wang mismo ay nanatiling nakasuspinde sa hangin, emosyonal, pinapanood ang kanyang mga kasamahan na inilunsad ng malayo. Nagpapalam siya na parabang sila ay kanyang pamilya. Sa ilang kadahilanan hindi siya sumama. Pinapanood lamang niya na luhaan ang mga mata at may damdamin ng katungkulan na natupad, sa kabila ng lahat ng lakas na iyon, at hindi pa rin maabot ni Lin at Zhao Yulan ang espada. Nanatili sila roon na nakalutang sa hangganan, na nakaunat ang mga kamay, halos mahawakan ang gilid ng espiritual na sisidlan. Mula sa itaas, nakita ng guro ang eksena at binalaan ang lahat ng estudyante. Aabot ang lumilipad na espada sa pinakamataas nitong bilis sa loob ng 10 segundo, at sino mang gustong tumulong kay Lin ay dapat itong gawin ngayon o kailanman. Sa pagkarinig nito, kumilos si Xiang. Inaktibo niya ang kanyang kapangyarihang espiritual at naghagis ng mga kadena ng gintong enerhiya patungo sa sinusubukang hilahin siya. Nang makita ang pagsisikap ng monitor, sumama ang lahat ng iba pang estudyante, pinagsasama ang kanilang kapangyarihan kasama ang sa kanya. Ang pinagdugtong na mga enerhiya ay nagsama-sama at bumuo ng isang makinang na portal. Ito ay isang pansamantalang daanan upang ibalik ang bayani. Gayunpaman, napakalakas ng espiritual na hangin kaya tila imposibleng sumulong, at si Lin, na sumisigaw, ay inaaktiba ang tanging banal na kasangkapan na sumusunod pa rin sa kanya kahit kaunti. Ito ay isang espiritual na bal-araw, na buong pagmamahal niyang tinatawag na Bak, kasama ang kanyang lakas na pinagsama sa kay Zhao Yulan at sa ibang mga estudyante. Sa wakas ay tumawid sila sa portal at lumapag sa ibabaw ng lumilipad na espada. Ang lahat ng estudyante, pumalakpak, sumisigaw sa pangalan ni Lin na parang isa siyang sikat na tao. Huminga ng maluwag ang guro, ngunit nanatiling seryoso ang tingin. Pagkatapos nito, ang lumilipad na espada ay umabot sa sukdulang bilis nito, humahawi sa kalangitan na parang isang gintong kidlat. Naglaho sa isang pagkalabo ang tanawin, at napakalakas ng hangin sa kalangitan kaya wala nang makapagsalita. Matapos patatagin ang paglalakbay, lumapit ang guro kay Zhao Yulan at opisyal siyang binati. Kakatapos lang niyang maging ikatlong estudyante ng akademya na umabot sa antas na yun ng paglinang. Pumalakpak ang mga estudyante at si Zhao Yu, ngumingiti sila ng mahiyain, nagkukunwaring hindi siya mayabang. Samantala, nandoon na si Lin, kumakapit sa lupa para hindi na muling mapahiwalay. Ngunit mabilis na nagbabago ang kapaligiran. Sa kabilang banda ng screen, sa madilim na tagpo na puno ng itim na apoy, nagsisimula ang hukbo ng mga demonyo doon, nagbibigay ng direktang utos ang pinuno ng kadiliman, inihahanda ang 100,000 espiritual na insekto para lumusab at salakayin ang lumilipad na espada sa paglalakbay. Ang mga nilalang na demonyong ito ay maliliit, ngunit bawat isa ay nagtataglay ng mapanirang enerhiya na kayang tumagos sa mahiwagang harang. Habang naghahanda ang impyerno, mismo, bumalik ang kwento sa kalangitan. Doon, sa ibabaw ng lumilipad na espada, mahinahong ipinapaliwanag ng guro ang tungkol sa malaking isla ng bato kung saan magaganap ang digmaan sa pagitan ng mga Diyos.
Sabi niya, ang lugar ang sentro ng balanse sa pagitan ng mga mundo, at dito makikita ng mga estudyante sa kanilang sariling mga mata ang kapangyarihan ng mga dibinidad. Ngunit habang nagaganap ang aralin, tuluyan ng nagtagumpay ang demonyong namumuno sa digmaan na ganap na sipsipin ang kapangyarihan ng madilim na tungkod. Ito ay isang di kapani-paniwalang enerhiya na sumasabog sa paligid niya, na bumabaluktot sa espasyo. Ngayon, hindi na lang siya isang general ng kadiliman, kundi isang kalahating Diyos. Nagbabago ang kanyang katawan at nagsisimulang magsalita ang tungkod sa loob. Kanyang isip, nangangako ng walang limitasyong kapangyarihan kapalit ng pagwasak. At habang sumusulong ang hukbo sa ibang sulok ng universo, ang anak ng parehong Diyos, ang babaeng may puting buhok, ay lumitaw kasama ang kanyang bersyong tao. Ang dalawa ay nagsasanay ng magkatabi, sinusubukang pagsamahin ang kanilang mga puwersa at abutin ang bagong antas ng kapangyarihan. Ang tadhana, muli, ay nagsisimulang ihanay ang lahat ng piraso, at nang hindi niya nalalaman, si Wanling, na sinusubukang ayusin ang kanyang buhok dahil sa hangin, ay malapit ng masangkot sa pinakamahalagang digmaan ng lahat ng mundo. Sa gitna ng lahat ng ito, sinisimulan nating maunawaan ang pinagmulan ng babaeng may puting buhok. Inihayag ng kwento na ang kanyang tao, siya ay anak ng isang tao na nanirahan sa isang bansang makabago. Isang sibilisasyong napakaabante na umabot sa mapanganib na antas ng kaalaman at kapangyarihan. Sa paglipas ng panahon, ang kasakiman ng mga taong ito ay lumaki ng labis kaya't ang mundo mismo ay hindi na nakatagal sa kanilang pag-iral. Ang bansa ay lubusang nabura, nawala sa mapa. Sa lahat ng taong nanirahan doon, isa lamang ang nakaligtas, ang ina ng babaeng may puting buhok na ito, si Desolate. Siya ay nagpagala-gala sa loob ng mahabang mga kapanahunan hanggang sa narating niya ang maalamat na isla ng bato. Ito ay isang lugar kung saan naglaban ang mga Diyos sa sinaunang mga digmaan at nag-iwan. Sagradong relikyang nakatago. Sa daan, nakatagpo ang babae ng isang misteryosong figura, isang manlalakbay na nag-abot sa kanya ng isang banal na kagamitan, ang pinsel ng maputlang bituin. Ang pinsel na ito ay isa sa mga pinakamimithing banal na sandata sa isla ng bato, hinahangad ng lahat ng lahi na naghahangad ng ganap na kapangyarihan. Balik sa kasalukuyan, ipinaliwanag ng babaeng maputi ang buhok na sila ng kanyang kasama ay kailangang kolektahin ang lahat ng banal na sandata bago pa man dumating ang banal na paniki sa isla at nakawin ang lahat para sa sarili nito. Determinado, sinunod ng dalawa ang isang plano, at matatag ang kanilang tingin habang ang lahat sa paligid ay nanginginig sa kanilang espiritual na aura. Sa lumilipad na espada, sinimulan ng guro ang pag-oorganisa ng mga estudyante para sa dakilang paghaharap. Ang una ay si Sheng, ang pangalawa ay si Su, ang pangatlo ay si Jiaolun, at ang pang-apat ay si Wenji, at inakala ni Lin na magiging maayos siya at tuwang-tuwa. Ngunit walang awang binuksan ng guro ang kanyang bibig at sinira ang kanyang pangarap. Siya ay karaniwang bubuo ng isang grupo, ngunit siya lang ang bubuo ng grupo. Agad na nanigas ang kanyang ngiti, at ayon sa kanya, siya ang pinakamakapangyarihan. Kaya hindi niya kailangan umasa sa kahit sino. Siya ay sasabak ng solo. Matapos sabihin yon, sinabihan niya ang lahat na bumuo ng mga grupo. Ngunit si Lin ay na-teleport ng diretso sa isla ng bato, ng mag-isa. Nahiwalay, wala nang magawa ang lalaki at kailangan pa ring manatiling mag-isa. Pagdating pa lang niya, binuksan niya ang kanyang sistema, ngunit walang suporta, at nagsimula siyang manu-manong maghanap ng misyon na sulit. Matapos mag-scroll sa ilang screen, nakakita siya ng isang napakakakaiba. Kailangan niyang tumalon mula sa bangin upang makamit ang kapangyarihan ng hangin, at tumingin si Lin sa paligid, nag-isip sandali, at nakahanap ng perpektong bangin. Bago tumalon, naramdaman niya ang isang madilim na enerhiya na lumilitaw sa abot tanaw. Sa kabilang panig, ang dalawang magkaparehong babae ay sinusubukang makamit ang kapangyarihang magliyab sa kalangitan. Gayunpaman, tinatanggihan ng kalangitan ang puting buhok, at tinatanggap ang may itim na buhok, pinahihintulutan siyang magliyab at makatanggap ng banal na biyaya. Samantala, sa lumilipad na espada, tinatapos ng mga estudyante ang pagbuo ng kanilang mga pangkat, ngunit bigla na lang isang madilim na enerhiya ang bumalot sa kalangitan. Agad na napagtanto ng mas may karanasang mga estudyante na ang Stone Dragon Island ay napinid. Sila ay naipit kasama ang isang kaaway sa loob ng larangan. Kaagad pagkatapos nyon, lumitaw ang isang paniki, ibinuka ang malalaki nitong pakpak at nagpakawala ng mapanirang enerhiya.
Napakalakas ng kanyang kapangyarihan kaya kinailangan ng guro na magtayo ng isang pang-emerhensyang harang. Samantala, sa ibaba, at si Lin ay talagang nag-iisa sa gitna ng kawalan, na may nanunuot na hangin at espiritual na kidlat sa paligid niya. Nang maramdaman niya ang kapangyarihan ng banal na paniki, inaktibo niya ang kanyang espiritual na paningin upang subukang surian ang kalaban. Napansin niya na ang lalaki ay lubhang mapanganib, at pagkaraan ng isang segundo, isang espiritual na pagsabog ang nagpatalsik sa kanya palayo. Halos namatay siya, ngunit sa kabutihang palad ay nailigtas siya ng tanging banal na kasangkapan na kumilala sa kanya bilang master nito. Pagkatapos makabawi, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay, umaakyat patungo sa tuktok ng bangin, determinadong tapusin ang kanyang misyon at makuha ang kapangyarihan ng hangin. Sa himpapawid, lumalala ang sitwasyon. Isang banal na paniki ang tumawag ng kawan ng 100,000 masasamang insekto na kumalat patungo sa lumilipad na espada. Nakita ng guro ang laki ng banta, kaya humingi siya ng tulong sa mga estudyante upang palakasin ang harang. Ngunit hindi lang yon, naglabas din ang demonyo ng dambuhalang espiritual na hayop, ipinapadala ang mga ito laban sa kultibador, na siyang unang inatake. Malinaw, nasa kaili nito. Halos hindi pa nakakahinga ang lalaki, at mayroon ng kawan ng halimaw na paparating sa kanyang direksyon. Habang siya ay nakikipaglaban para mabuhay, ang mga estudyante sa itaas ay nagsisimula na atakihin. Kumalat ang takot at marami ang nagsimulang mawala ng pag-asa. Naalala ng guro ang mga salita ng kanyang dating kaibigang manghuhula, ang nagsabing magiging maayos ang lahat kung pananatilihin niyang motibado ang mga estudyante. Sa isip yun, nagpasya siyang gamitin ang sarili niyang buhay para protektahan ang lahat. Iniikot niya ang kanyang mahalagang enerhiya, naglalabas ng gininto ang ilaw na kumalat na parang kalasag. Nang makita ito, sumigaw si Shen para tulungan nila ang guro at huwag siyang hayaang lumaban ng mag-isa. Pagkatapos ay inaktibo niya ang lahat ng armas na binili niya sa biyahe sa mundo ng tao, lumilikha ng ulan ng mahiwagang atake na nagpapaliwanag sa kalangitan. Samantala, sa larangan ng digmaan ng bato, pulo, isang makadiyos na paniki ang lumitaw sa harap ng dalawang babae. Hinihingi niya na ibigay nila ang mga banal na gamit, at napakalakas ng espiritual na presyon kaya umuga ang lupa at naghiwa-hiwalay sa libu-libong piraso. Kasabay nito, inaktiba ni Lin ang kanyang mga kapangyarihan, lumalaban sa mga insekto at sinisikap na hindi madurage. Ang kanyang katawan ay nagniningning sa enerhiya ng hangin at lupa, at lumalaban siya hanggang sa huling sandali. At dito nagtatapos ang ating yugto, maririnig pa rin natin ang tunog ng mga pakpak ng demonyo na umaalingaw-ngaw, at ang huling mensahe ay mula kay Lin. Nag-iisa sa tuktok ng bangin, tinitignan niya ang punit na langit, habang ang simbolo ng hack system ay muling lumitaw sa kanyang braso, kumukurap ng dahan-dahan. Sana nagustuhan niyo ang video na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel. Mag-comment sa ibaba kung gusto nyong makita ang ikalawang season dito sa channel. Yan lang mga guys, hihinto ako rito, sama-sama tayo, salamat, kita-kita, at hanggang sa susunod na video.